Tara na at samahan natin siya sa kanyang nakakatuwang at nakakaintrigang journey sa Chrono Life, ang pinakamahusay na virtual reality fantasy game. Isang baguhan siya sa laro at tinanggihan ng mga grupo dahil sa pagiging noob. Pero pagkatapos niyang maranasan ang kamatayan sa laro at sa kanyang paglalakbay upang maging mas malakas, ini-destroy niya lahat ng kanyang gamit sa pamamagitan ng item reinforcement. Natira na lang sa kanya ang isang kahoy na stick, pero hindi siya sumusuko. Ginamit niya pa rin ang item reinforcement, kaya't naging +99 ang kanyang kahoy na stick. Sa kabila ng kanyang up na equipment, paano na lang siya, isang bagong player, na palaging tinatanggihan ng ibang players. Kahit na naglaan siya ng pera para sa kanyang equipment, napunta siya sa isang alanganin na sitwasyon. Pumapasok o bumubuo ng party, nagre-rant siya ng malakas na narinig ng lahat. Pero biglang, may atensyon siyang na-attract isang cute na may light pink hair. Nagtanong ng maayos ang cute player kung pwede silang mag-party at mag-farm sa laro. Napaisip siya mula sa pagmumura ng laro at biglang naging sobrang pabor sa laro. Nagsimula ang bagong player at ang kanyang party companion ng kanilang journey sa kagubatan, kung saan ipinagyayabang niya kung paano siya kumita ng pera mula sa kanyang mga magulang at nagamit ito para sa kanyang 55,000 won beginner warrior package. Wounded siya ngunit hindi siya isang sugatan na noob. Sa paglipas ng oras, nagsimula siyang magkaroon ng mga pangarap. Ini-imagine niya ang kanilang paghalik, pagiging magkasintahan, pag-aasawa, at kung ano-anong pang pangalan ang ibibigay nila sa kanilang anak na babae. Sa kanyang isipan, ang kinabukasan ay malinaw na nakatadhana. Ngunit nang ma-announce na ng cute player na narating na nila ang kanilang paroroonan, nagduda ang bagong player dahil wala naman ibang tao sa paligid. At bigla na lang, inatake siya ng cute player. Isang saksak sa dibdib, at nadismaya ang bagong player. Ano ba to? Ang cute na player pala ay isang mang-aabuso. Palabas ang totoo, niloko siya ng cute player at dinala sa gitna ng kagubatan para patayin siya. May pa-pretty face na kasamang pananakit ng damdamin, verbal abuse, at kahit na nadamay pa ang mga magulang ng bagong player. Nagwala ang bagong player, nagmura, at nagamit ang mga kakaibang skills sa laro kasama na ang Arbol of the Belt Slash. Pero sa kabila ng lahat, nakuha pa rin siyang hiwain ng cute pero malupit na player. Biglang nag-appear ang game interface, nag-sign na ang quest, at nagbago ang hitsura ng cute player patungong hidden job class na Goddess of Life, para sa pagpatay ng libo-libong tao. Sobrang barbaro, di ba? Iniwan siya ng noob na mag-isa at napagtanto na sa laro na ito, ang tanging may lugar ay ang malalakas. Nasa safe area na siya at nagmumuni-muni sa lahat ng nangyari mula noong simulan niya ang laro. Umiiyak siya ng malakas at napagpasyahang i-reinforce ulit ang kanyang equipment, simula sa kanyang +3 Knight's two-handed sword. Pero, ayon, biglang klang. Nawasak ang kanyang item. Item reinforcement nga pala, mabilis nga, pero malaking sugal. Ginawa niya ito sa lahat ng kanyang gamit, at ini-destroy lahat. Well, ang sabi nga, sa Chrono Life, only the strong survive. Mukhang mahirap maging mahina sa larong ito. Kaya, anong susunod na gagawin ng ating noob na player? Magpapatuloy kaya siya o sisuko na? Abangan ang mga susunod na kabanata ng kanyang kwento sa Chrono Life. Talaga nga naman, sayang ang $55 na yon. Iniisip ng noob na dapat na niyang itapon ang lahat at huminto na. Pero biglang may nagtapon ng kahoy na stick sa kanya, isa itong pang-umpisa at napakaluwang na weapon para sa mga baguhan. Wala nang ibang magawa, sinubukan niya ang item reinforcement sa kahoy na stick, at nagtagumpay. Binayo niya ito ng ilang beses, at sa bawat paghamon, reinforcement successful. Iniisip niya kung bakit ito gumagana lamang sa bagong item. Inisip niyang malapit nang bumigay ito.
Pero tuloy-tuloy pa rin siya hanggang sa magtagumpay sa +99 na reinforcement. Ang ating MC, sobrang gulat sa nangyari. Pero, oo nga pala, hindi nga niya dapat itinapon ang kanyang wooden stake. Subalit, sa kabila ng kanyang tagumpay, biglang nawala ng hawak si Noob sa kanyang wooden stake. Napansin niya ang pagbagsak nito sa lupa. Boom! Ang lupa ay nagugunaw, naglindol, at nagdudulot ng kaguluhan. Lahat ay nagulat at nagpanik, iniisip na may malakas na event sa kalapitang lupa. Ang kontinente naghiwalay sa dalawang bahagi dahil sa nangyaring ito. Ang isang simpleng pagkakamali ay itinuring na isang atake sa laro. Napatay niya ang 850,617 na manlalaro sa isang maliit na tama lamang. Ang reputasyon niya ay bumaba, at ang mga player ay nagdududa na siya'y nag-aaksaya ng buhay sa laro. Ngunit ang noob, nagngingitian at tumatawa. Iniisip niya ang mga sinabi ng ibang player na minura siya gamit ang kanyang wooden stick. Nakakakita siya nito bilang pagkakataon para turuan ang lahat ng leksyon. Ang MC ng kwentong ito, isang karaniwang tao na iniisip na siya'y walang halaga. Isang noob sa laro na ngayon ay may hawak na kamanghamanghang wooden stick. Naglakad siya sa mga kalsada na naka-undies lang, may balabal para itakpan ang kanyang katawan. Biglang may lalaking dumadaan at nagsimula ng gulo. May babae na nagtatangkang pigilan ang kasama niyang may magandang paraan pero nakakairita. Siyempre, mali yung side characters. Laging ganyan ang mga side characters. Kapag nasasaktan ang main character, ang noob, gamit ang kanyang wooden stick, bumomba niya ang ulo ng big guy player. Boom! Isang malupit na pagsabog, at lahat ng nakakita ay nagulat sa kanyang up na weapon. Sa wakas, kinilala na niya ang sarili bilang main character ng Chrono Life. Biglang may nag-warning na lumabas na nagsasabing ang kanyang weapon ay malupitang nasira. Ang +99 na reinforced wooden stick ay maaaring gamitin ng ilang beses na lang bago maubos ang durability. Alam ng lahat ng RPG gamer ang pakiramdam na yan. Ang masama pa, hindi ito pwedeng ma-repair para ibalik ang durability. Inilapit ng noob ang mata niya sa description ng kanyang weapon at napangiti, ngunit parang napakalungkot. What's next sa kanyang kaharian ng Chrono Life? Isinasaalang-alang niya ito ng mabuti at nagdesisyon. Ang lupa at bangin ng mga yumaong tao ay puno ng mga bungo. Sumuong ang noob sa ito ng may malakas na tunog, at bigla, ang ultimate boss monster ng Chrono Life, ang twin-headed dragon na si Mires, ay nagpakita. Ginamit ni Uranus ang intimidation, ngunit hindi ito masyadong epektibo. Pumili ang noob ng laban at gamitin ang kanyang wooden stick. It's super effective. Isang ulo ang nag-iba, at ang natirang ulo ay namutla at nalamon. Ilang strike na lang, at plano ng noob na patayin ang pinakamalakas na boss sa laro. Nagmakaawa ang natirang ulo ng Dragon Mires para sa awa, ngunit ini-ignored ng noob at binigyan ito ng isa pang suntok. Si Euros ay bumagsak, at sinabi ng noob na may isang strike na lang ang natitira sa kanyang weapon. Nang malaman ito ni Euros, inalok niya ang isang master-servant contract, ibibigay ang kanyang kaluluwa sa noob. Ito ay nagbibigay daan sa soul transfer sa weapon ng noob, na nag-evolve ito sa Ego Sword, ang pinakamataas na rango ng weapon sa Chrono Life. Ang pinakamaganda dito ay may infinite durability ito. Napakaganda, para bang mas ginalingan ang pagiging up ng weapon. Sumang-ayon ang noob ng masamang tingin at tinanggap ang kontrata. Sa isang pagkilos ng kulay lila, iniwan ni Euros ang kanyang pisikal na anyo at inilipat ang kanyang kaluluwa sa kahoy na stick. Tinanggap ng weapon ang ego rank at naging simbolo ng kahit na anong pagtatangka ang infinite durability. Sa pagpayag sa kontrata, nakuha rin ng noob ang Euros Legend, at sila'y nagsumpa ang magtagumpay sa kanilang misyon na makamit ang hinihingi ng kanilang master sa ibang bahagi ng Chrono Life.
May mga tao naman sa ibang lugar ng Chrono Life na nagtitipon sa pantaha sa paglabas ng announcement para sa isang SS class na bounty na inilabas nationwide. At ang taong ito ay si Noob, na may hawak na wooden stake. Oo, ang aming MC ay wala pa ring pangalan hanggang ngayon, ngunit may bounty na umaabot sa 10 bilyong ginto. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel, maaaring mag-like at subscribe para updated ka sa bagong upload na video. Sa pagpapatuloy, ang 5 pinakamalalakas na guilds ay nagkakaisang puwersa upang alisin ang kriminal na pumatay ng mahigit 800,000 na manlalaro sa isang araw. Ang mga guild na ito ay ang Sacred Guild ni Singli, Crossline Guild ni Suwo, Holy Land Guild ni Abracadabra, Righteous Bandits Guild ni Hong, at Justice Guild ni Hawkeye. Oo, si Hawkeye ngayon ay nasa DC, binubuo ang World Guild Alliance na pinamumunuan ni Hawkeye, at ang kanilang layunin ay hulihin ang player killer na si Noob, na ang pangalan pa rin ay hindi pa kilala. Ngunit ang ating MC ay masaya sa pagtingin sa kanyang na-upgrade na wooden stick. Sa stats na yon, sino man ang may-ari nito ay hindi makatitiis na hindi matawa. Biglang lumitaw ang isa sa mga ulo ng twin-headed dragon Mirrors mula sa stick, ngunit malayo ito sa kanyang maistosong anyo noon, tila cute at mabilog, na tila ba ito'y isang stuffed toy na biglang sumulpot mula sa kahoy na stick. Si Urias ay nagpaliwanag na ito ay isang feature ng Eagle Rank Weapons at tanging ang master lamang ang makakakita at makakarinig sa kanya. Tinanong ng MC kung bakit nawawala ang ulo. Kahit si Mir-Ice ay hindi alam kung bakit nawala ito. Bago pa sila makapag-isip pa, may isang piraso ng wanted poster na bumagsak sa pagitan nila. Nakita ng MC ang nakalagay dito. Si Urias ay nagsasabing kung gaano kahusay ang kanyang Panginoon at kung paano ang halaga ng bounty ay umabot ng 10 bilyong ginto sa totoong buhay. Wow, halos 8 milyong dolyar ito. Sa ganitong sitwasyon, nagmungkahi si Euros na gawing extinct ang sangkatauhan. Iniisip ito ng MC at napagpasyahan na magtatago na lang siya sa likod ng secretly up persona. Naglakad siya na naka-undies at balabal, tila isang walang pera na noob. Sinabi niya na magagamit niya ito para linlangin ang mga tao. Ngunit biglang may saksak na damapo sa likod niya, at bumagsak siya. Si Hawkeye ang may gawa ng pagtagpo, at napaligiran ang MC ng iba't ibang manlalaro mula sa The Guild. Nagutos si Hawkeye na atakihin ang MC, habang si Urias ay nakikiusap sa MC na tumindig. Itinaas ng MC ang kanyang sarili at iniwan ang plano na itago ang kanyang kapangyarihan. Inanunsyo niya na kasalanan ito ng ibang partido. Isang maliwanag na flash ng liwanag ang bumalat sa lugar, at lahat ay nadapa, ang mga gusali sa paligid ay nawala. Nabanas si Hawkeye at natuklasan na ang buong kabisera ng unang kaharian ay nawawala. Ang MC, na tila isang walang pera na noob, ay nakatayo ng tahimik na may hawak na kahoy na stake. Inaangkin ni Hawkeye na may kaharian itong tinutukoy, inilabas ang Orb of Calling, at binasag ito. Sinumpa niya ang buong World Guild Alliance at nagdulot ito ng mass teleportation. Ang MC ay muli na namang napalibutan, ngunit mayroon na ngayong mga 3 milyong miyembro ng guild ang paligid niya. Inutos ni Hawkeye sa lahat na atakihin ang MC, na may Urias na nananawagan kay MC na itindig ang sarili. Ngunit sa isang mabilis na galaw ng kamay ng MC, naging alon ng atake ang resulta sa maraming miyembro ng World Alliance Guild. Tinatanaw ni Urias ang hindi kapanipaniwala at sobrang kahanga-hangang eksena. Iniisip ni Euros na kahit ang pagtutulungan ng mga tao ay sapat na para gawing mahirap siya, pero hindi ito ang kaso sa kanyang Panginoon. Kahit na may Urias Legion na kasama siya, alam niyang higit pa rin itong mamamroblema sa kanyang Panginoon. Ang pinakamalakas na mage ng royal family na si Abracadabra ay nagtatangkang gamitin ang spell ng disintegration kasama ang iba pang mga mages at inuusbong ito kay MC. Ngunit, sa kabila ng lahat,
Napaisip si MC na kailangan niyang bigyan ng cool na pangalan ang kanyang mga atake. Kahit hindi ito ang tamang oras para dito, itinaas niya ang kanyang kahoy na stick at ginawang swing up. Dude, ang pangalan ay sobrang pangit. Na-cancel ang spell ng disintegration dahil sa swing niya. Nagbalik ang mga mages para mag-cast ng ibang spell. At ginawang swing down ng MC. Lahat ng miyembro ng World Guild Alliance ay namatay, maliban kay Hawkeye. Iningatan ni MC ang kanyang kapangyarihan para hindi ito lumampas sa mga swings niya. Iniisip ni Hawkeye na ito'y isang pagkakataon na siya'y pinatawad. Ngunit ang bida ay uhaw sa paghihiganti dahil sa pagbabalik saksak. Tinamaan ni bida si Hawkeye gamit ang kanyang kahoy na stick, at alam naman natin kung paano matatapos ang ganoong laban. Habang si Hawkeye ay pinupuri ang kanyang Panginoon para sa pag-anihi sa lahat, biglang nagpakita ang Goddess of Life. Ang babae ay huminto sa harap niya at tinawag siyang Nob. Nakipagtagpo ang bida sa babae na pumatay sa kanya sa isang lupain na puno ng 3 milyong bangkay. Naalala niya ang mga insulto na natanggap niya mula sa babae. At sa halip na magalit, hindi niya napigilan ang tawa. Ngunit itinanong ng babae kung kamusta si bida at binanggit ang kanilang pagkakataong magtagpo. Hindi naniniwala ang bida na ito ay isang kawingkiding. Nagsimula silang mag-usap, bagamat nais ni bida na saksakin ang babae sa ulo, na sinasabing, "Here bro." Nag-usap sila tungkol sa iba't ibang anyo ng babae, at ibinahagi ng babae ang balita ng kanyang pag-angat sa hidden class bilang ang Goddess of Life. Sinabi ng bida na ang Goddess of Death ay mas bagay sa kanya. Ngunit tila natawa lang dito ang babae na nakakairita sa bida. Sinimulan ng bida ang pag-atake sa babae, ngunit agad itong umiwas. Gusto pa ng babae mag-usap, ngunit patuloy na atakihin siya ni bida, na may maraming pagsabog na nangyayari. Inakala ng bida na patay na ang babae pagkatapos ng usok, ngunit nakita niya itong nakatayo pa rin. Purihin man ng Goddess of Life ang bida sa pagiging mas malakas, hindi pa rin sapat ang kanyang mga atake para patayin siya. Nagulat si Ures nang kumapit ito sa mukha ng bida, na may paa sa bibig ng bida. Kumunat ang noo ni Ures nang tignan niya ang babae, dapat siya lang ang makakakita sa kanya, ngunit tila nagkaroon sila ng mata-mata. Tiyak si bida na tinamaan na niya ang babae, pero nakatayo pa rin ito nang hindi tinatamaan. Inilahad ng babae na bilang isang Goddess of Life, imposible para sa isang tao na pumatay sa kanya. Mas nairita si bida, dahil bawat atake ay walang bisa. Hindi siya ganun kahusay. Ang babae ay lumipad na may mga pakpak at habang bumababa, muli siyang nag-insulto kay MC dahil sa kanyang pagiging noob. Hinimok siya ng babae na tigilan na ang kanyang quest para sa paghihiganti dahil kahit gaano siya kahusay, hindi niya ito kayang patayin. Sa halip na sumuko, nagsimula ng maghanda si MC sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang mga braso. Nagtaka ang Goddess of Life kung handa na siya ngayon na sumuko, at ang sagot ng MC ay sasampalin niya ang planeta sa halip. Sobrang kakaibang logic ng bida, at nagulat ang babae sa kanyang pahayag. Nagtawanan ang babae, sinabing imposible ito. Ngunit ang sagot ng MC, hindi niya ito tutuluyang saktan, sa halip ay sasampalin niya ang planeta. Ngunit inuulit ng MC na plano niyang gawin ang swing na ito ng buong lakas ngayong pagkakataon. Tinutulan siya ng goddess, sinasabi sa kanya na ito ay suicide. Matindi ang tawang ibinuga ng MC, na naalala ang kanyang nakaraang pagkamatay bilang presyo na binayaran niya para matutunan kung paano mabubuhay ang malalakas. Sinabi ng MC na ngayon ang oras na turuan ang lahat ng leksyon, wala nang pakialam sa kasiyahan o pagpapakamatay. Walang dapat manloko ng sinuman na wala nang mawawala. Sinusubukan siya ng goddess na pigilan, ngunit sinamantala ng MC na ibagsak ang kanyang wooden stick sa lupa ng buong lakas. Masamang ngumiti si MC habang ang lupa ay bumuka. Nawasak ang buong planeta,
At dito nagtatapos ang ating kwento. Sa Maraming totoong salamat. buhay, ang lahat ng naglalaro ng Chrono Life ay na-kick off mula sa laro at umalis sa kanilang virtual reality capsule. Ini-anunsyo ng Chrono Life staff ang isang emergency server maintenance at humingi ng paumanhin para sa abala sa kanilang website. Ngunit hindi alam ng marami, may isang player na nananatili sa loob ng Chrono Life game at pinapaandar ang primary. Ang primary system ng Chrono Life version 1.7. Matapos ang scan, kumpirmado ng system na iisa lamang ang online na user, at syempre, ito'y si MC. Natagpuan ni MC ang kanyang sarili sa isang asul na espasyo na puno ng mga binary numbers, parehas sa Matrix Reloaded, nagtatanong kung nasaan siya. Nakakita siya ng isang lalaking may mahabang buhok na blonde at kaswal na damit. Nakakailala ako nito sa mukha ng isang Titan, sa AOT, yung panay ang pag-smile, o sandaling-sandali lang, Chrono Life ito. Sinabi ng blondeng lalaki na ang planeta na winasak ng MC ay paboritong lugar ng kanyang ina. Nang tanungin siya ni MC kung sino siya, nagbukas ang bibig ng blondeng lalaki at sinabi na siya ay Diyos. Sa pagtatagpo kay Diyos, nagngingitian lang si MC, hindi iniintindi kung sino o ano ang blondeng lalaki. Sa halip, tinanong niya kung nakita niya ang babaeng may itim na buhok na ubod ng pangit ang ugali. Sinabi ni Diyos na silang dalawa lang ang naroroon sa espasyong yun, at walang iba pa. At pinatay ng MC ang lahat sa planeta na iyon. Nang marinig ito, malakas na tumawa ang MC at sinabing nakamit na niya ang kanyang paghihiganti. Tinawag niya si Eurus, ngunit walang sagot sa kanyang wooden na stake. Ipinapaalala ng Diyos na silang dalawa lang ang naroroon sa espasyong iyon. Ayon sa sistema na ipinapakita, may isang user online. Nagtanong si MC kay Diyos kung siya ba ay isang NPC o admin. Sinagot siya ni Diyos na wala sa dalawa, at besh I'm guessing she's a player dude. Hindi ito ang kanyang eksaktong sinabi dahil na-filter ang kanyang mga salita. May AI algorithm kasi na nagbo-block ng verbal words, kaya walang magagawa, at sinabi niyang mayroong isa na nagtatangkang humid lang sa kanyang daraanan. Sa isang kisap mata, nagpaalam si Diyos at inutusan si MC na batiin ang furry guy, bago siya nawala. Pagkatapos nito, puwersahang nag-log out si MC at bumalik sa realidad. Nagreklamo siya tungkol sa pagkawala ng blondeng lalaki na agad na nawala. Matapos ang ilang palitan ng salita, tinanggal ng MC ang kanyang virtual reality headset, at lumabas mula sa kapsula habang iniisip kung sino ang furry guy, na tinukoy ni Diyos. Isang lalaki, na may pasa sa kanyang kaliwang mata, wala itong Sharingan, kasama ang mga lalaking nakasot, ang lumapit sa kanya. Sinabi niya ang mga detalye tungkol sa MC, 21 na taong gulang at naglalaro ng Chrono Life ng 3 buwan. Sa wakas, hindi na siya tatawagin noob, or Ondies, at ito na, Geo, o MC. Sinabi ni Scarface ang kasalukuyang sandata ni Geo, ang plus 79 na reinforced wooden stick. Nagpanik si Geo, at nagtaka kung ito na ba ang furry guy na tinukoy ni Diyos. Tinanong niya kung sino si Scarface, at sinabi ni Scarface na siya ang taong kukuha ng kanyang wooden stick. Here bro, may sariling stick kayo, naiinggit ka. Habang naglalakad sa isang lokal na restaurant na tinatawag na Real Homestyle Grandma's Soup, bigla na lang nagsimulang magkwento si Scarface tungkol sa kanyang sarili. Habang kumakain sila, sinabi niyang naging regular siya sa restaurant noong nagsimula ang kumpanya sa pagdevelop ng Chrono Life. Hindi mapigil ang nadismaya si Geo dahil sa unang impresyon niya kay Bay bilang isang mob boss dahil sa mga kasamang lalaki sa kanyang black suits. Ipinaliwanag ni Bay na ang mga lalaking ito ay mga empleyado ng Chrono Life at hindi sila mga bodyguards. Tinanong ni Geo kung ano ang kailangan ng CEO sa kanya, at sinabi na narito siya upang kunin ang wooden stick ni Geo.
Inipaliwanag niya kung bakit ito ay itinuturing na bug item, na ang probability na magtagumpay sa reinforcement ng item na may plus 10 reinforcement level at ang susunod na antas ay 3% lamang. Kapag patuloy na nalalampasan ito ay itinuturing na isang bug. Iniulit ng CEO na ang plus 99 na reinforced wooden stick ay kinakailangang kunin pabalik sa Chrono Life. Sa starting ruins sa loob ng laro, isang party ang lumalaban sa isang level 21 na halimaw na tinatawag na Gores. Habang pinagmamasdan sila ni Geo, iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Naalala niya ang gabi na nakilala niya ang CEO, kung paano ito naghayag ng plano na kunin ang kanyang weapon. Ngunit biglang nagbago ng isip ang CEO at sinabi na pagkatapos suriin, ang kahoy na stick ay simpleng item lang, at hindi pala ito bug. Ang CEO ang nagpasaya ng MC, at inanunsyo na ang kumpanya ay hindi na makikialam pa sa mga user. Ibibigay ng CEO ang kalayaan sa mga user na gawin ang nais nila sa laro. Naalala ni Geo ang huling salita ng CEO, na ang Chrono Life ay isang masayang laro na minarap ng lahat ng tao kahit isang beses man lang. At sinabi pa niya na si Geo ay dapat munang umurong mula sa pagsira ng mundo at enjoyin ang paglalaro ng laro. Sa kasalukuyan, isang party na in-spectate ni Geo ay nagkaaway dahil sa maling galaw ng isa sa kanilang miyembro, at ang nasabing miyembro ay tinanggal sa party. Nakita ni Geo na walang kwenta ang eksplorasyon at ka-excitingan sa mundo ng Chrono Life, ang lahat ay tungkol sa survival of the fittest. Natuklasan ni Geo na mag-e-enjoy siya sa laro, pero susundan ito ng kanyang mga kondisyon. Nais niya sanang atakihin ang party na nang iwan ng kanilang miyembro, ngunit napadapa siya nang magsimulang magmura ang isang tao tungkol sa laro. Tumingin siya sa babae na may kulay rosas na buhok na tinanggal sa kanyang party habang ito'y patuloy na nagmumura at nagrereklamo kung paano niya ginastos ang pera para sa kanyang equipment. Naalala ni Geo kung paano niya inulit ang kanyang pagsusumpa sa laro noon. Sumigaw ang babae na hindi na siya sasali sa party at magfa-farm na lamang mag-isa. Ngunit habang naglalakad siya, biglang napaharap siya sa maraming Gores. Nang mabigla siyang hindi makagalaw sa takot, sumugod si Geo, naka-undies at cape. At saving Captain Underpants swing up. Sinugod niya ang kanyang wooden stick at nagdulot ng malaking pagsabog. Nagtaka siya kung bakit buhay pa ang babae, at nakita ng babae ang kanyang ginawang pagtulong. Ngunit hindi ito dahil sa awa, naisip ni Geo na masaya ito. Sa kanyang mga iniisip, inimbitahan niya ang babae na sumali sa kanyang party. Ito ang prologue sa kanyang kwento. Sinabi ng babae sa kanya na umalis na ito gamit ang gitna ng daliri at nagsabing ayaw niyang makipaglaro sa mga noob. Sa totoong buhay, pinag-uusapan ng lahat ang taong pumatay ng 800,000 tao sa unang bugso at 3 milyon sa ikalawang bugso. Kilala siya bilang ang pinakamakapangyarihang player sa Chrono Life. Ngunit, sa kabila nito, si Geo ay busy na sinusundan ang babae na may pink na buhok na kanyang iniligtas mula sa isang grupo ng Gores. Naiinis ang babae at sigaw ng sigaw sa kanya. Gusto niyang makipag-party sa ibang tao at sinasabi na ayaw niyang mag-party. Sa isang noob, si Geo ay nakasuot lamang ng cape, underwear, at may hawak na wooden stick na sandata. Iniisip ng babae na si Geo ay isang kumpleto at baguhan sa laro, ngunit tinanong si Geo tungkol dito at sinabi ni Ures na nakapikit ang mata ng babae nang iligtas siya ni Geo. Sa kanyang pagninilay-nilay, naisip ni Geo na maaari niyang mabuhay ng tahimik na may isang lihim na OP na persona. Patuloy siyang sumusunod sa babae at walang hiyang humingi ng tulong para mag-level up. Sa kanyang kilos, pinipilit niya ang kanyang kakatean habang pinupuri siya para sa kanyang kahusayan. Naalala ng babae ang party na nag-reject sa kanya at ang pagiging tinawag na "pro" ay nagbigay buhay sa kanyang diwa. Agad kanyang iniimbitahan na sumali sa kanyang party.
Nakita mo ang pangalan at stats ng babae na may pink na buhok. Ang kanyang pangalan ay Love at level 24 siya. Ang dalawang ito ay pumunta sa starting dungeon malapit sa Front Village. Pinakita ni Love ang kanyang galing sa pamamagitan ng pagsusunod ng maraming level 4 na bunny bear. Nakaupo si Geo malapit sa isang bato habang pinupuri si Love para sa paglaban ng maraming halimaw mag-isa, bagamat mababa ang level nito. Sinabi ni Eurus na wala dapat ipangamba dahil maganda ang gamit ni Love. Ang sandata ay nagkakahalaga ng 10 milyong ginto o 10 milyong won, halos $1,000 sa totoong buhay. Ang iba pang kanyang gamit ay nagkakahalaga ng 100 milyong ginto, halos $80,000. Ito ay nagulat si Geo sa dami ng perang ibinabayad ni Love sa laro. Nagtataka si Geo kung ano ang buhay ni Love na kayang gumastos ng ganoong kalaking halaga sa laro. Si Love ay nagsimula ng utusan si Geo na labanan ang mga halimaw gamit ang kanyang wooden stick. Sinasabi ni Love na kailangan niyang lumaban para maging mas malakas. Habang ito ay nangyayari, halos masira na ang pagtago ni Geo nang biglang tamaan niya ng malakas ang isa sa mga bunny bear sa likod ni Love. Ngunit hindi napansin ni Love ang nangyari sa likuran niya. Nararamdaman niya ang isang mensahe at sinabi ni Love na maglaban siya ng konti habang wala siya sa loob ng 30 minuto. Iniwan niya si Geo na naruroon na ganun lang. Nagtataka sina Geo at Eurus kung ano ang klaseng buhay meron si Love para gumastos ng ganong kalaking halaga sa laro. Sa totoong buhay, nag-log out ang isang babae na may pink na buhok mula sa Chrono Life. Ngumiti siya habang iniisip ang nangyari sa laro kasama ang isang noob. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae na may maikling buhok at kilalang hubog ng katawan sa karamihang ng lalaki, na nangungulit kay Love bilang isang game addict. Patuloy na nagrereklamo ang babae habang inaayos ni Love ang sarili, at may maraming pag-flash ng ilaw habang ito'y nagpe-prepared. Ang programa ng musika ay bumabalik, at ipinakilala ang susunod na performance, isang mang-aawit na nangunguna sa unang pwesto ng 13 na linggo. Ang top idol singer at songwriter ay walang iba kundi si Sarang Han, at si Sarang Han ay naglalaro ng karakter na si Love sa Chrono Life. Habang hinihintay si Love na bumalik sa laro, nagdesisyon si Geo na gawin ang ilang tunay na pagsasanay sa kung paano hindi pumatay sa isang swing. Siyempre, sa pagtataksil ng kanyang undies, isang grupong sumusunod at target si Love, ang matandang lalaki na may itim na lipstick. Ang leader ng grupo ay nag-utos na magtipon sa dungeon para sa pagpaparusa. Para subukan kung gaano nakahusay si Geo, ipinadala siya ni Love para labanan ang isang level 22 na bunny bear. Go, undies, sigaw ni Love habang tumatakbo si Geo patungo sa bunny bear. Ngunit bago pa siya makarating, ngumiti lang siya sa buhok ng bunny bear. Ang epekto, sobrang sakit, halos isang bar na lang ang natirang HP ng bunny bear. Ang practice ni Geo ay nagbunga. Nagawa niyang atakihin ang bunny bear ng kanyang plus 99 na reinforced wooden stick nang hindi ito pinapatay. Dahil sa halos isang hit na lang ni Geo, pinuri siya ni Love. Great job, undies. Biglang may lumitaw na dagger. Ngunit napansin agad ito ni Love at tinadyakan pabalik. Si Mr. Kim, ang manager ng Hallisen Guild, ang kumahig ng dagger. Kasama niya ang iba pang mga miyembro ng guild na may Mr. din sa pangalan. Inutos ni Mr. Kim na atakihin sila, at iniutos ni Love si Geo na manatili sa tabi. Mag-isa niyang nilabanan ang Hallisen Guild habang nanunood si Geo at si Eurus. Napagtanto nila na ilang beses nang sinubukan ng guild na labanan si Love ngunit palaging talo. Sa gilid, inutos ni Mr. Kim ang isang elf na atakihin si Love habang abala ito sa iba. Ginamit ng elf ang skill na Steal Love's Knuckles of Silence, na nagkakahalaga ng 10 milyon.
Nabigla si Geo at ipinaliwanag ni Iris ang ginamit na skill ni Love. Iniisip ni Geo na wala namang makukuhang mahalaga mula sa kanya. Pero biglang naalala niya ang kanyang napakalakas na sandata at nagtakbo para makuha ito. Nakita ito ni Mr. Kim, ngunit iniutos niya ang elf na huwag pansinin si Geo. Naging interesado ang elf kay Geo at ibinato ang knuckles kay Mr. Kim bago siya habulin. Sinabi ng elf na mas masaya magnakaw mula sa mga mahihirap. Nagkaroon ng laban si Geo at ang elf. Sumigaw si Geo habang iniswing ang kanyang wooden stick, ngunit naglaho ito ng bigla. Wala ng kanyang sandata at nasa kamay na ng elf, na masaya dahil dito. Ngunit biglang may bumagsak na anino. Sinaway ni Burris ang babae na nagtatangkang mag-angkin kay Geo. Natambas sa takot at gulat ang elf nang makita ang tunay na anyo ni Iris. Nabitawan ang 79 na wooden stick at kalmadong kinuha ni Geo ang wooden stick mula sa sahig, at nag-appear ang system interface. Nabawi niya ang kanyang sandata dahil tinanggihan ito ng kaluluwa ni Iris. Dumating si Burris sa kanyang tunay na anyo at nagrant kung paano siya hindi pwedeng ariin ng kahit sino maliban kay Geo. Nilapit niya ang kanyang mukha kay Iris at tinapak ito sa ulo. Sa pag-angkin ng elf na yon, kinilabutan siya sa takot. Sinigawan siya ni Mr. Kim, at ito'y agad umangat. Tinadyakan ni Love ang elf mula sa likod, pero madali itong umiwas. Hiningi ni Love ang kanyang weapon, at nag-promise itong uubusin silang lahat kapag hindi niya ito ibinalik. Nagtagumpay si Geo na palihim na atakihin si Love na gamit ang kanyang strike without killing. Ibinulalas niya kay Love ang kanyang bagong diskubrimiento. Secretly OP vibe, sagot ni Geo sa tanong kung ano ang ibig sabihin ng secretly OP. Habang ini-interview ang mga miyembro ng Hal-Lisen Guild, na-realize ni Geo na talagang mainit ang ulo niya. Ini-claim niyang halos mamatay siya sa atake ng puso dahil sa pangyayari, na hindi naman totoo. Sa huli, ibinahagi niya ang kanyang huling salita na siya ay nainis ng gusto sa nangyari. Bam! Isang malupit na malasakit na saksak sa ulo ang inabot ng babae, at biglang may malakas na sumabog sa paligid. Si Love ay biglang nagising at umupo ng tuwid. Nakita niya si Geo na kumakain ng karne malapit sa puno, at agad niyang tinanong kung ano ang nangyari. Si Geo ay nagkwento na sila ay nasa isang lugar malapit sa dungeon, at umalis na ang matandang lalaki at ang iba pa. Gusto pang magtanong ni Love, ngunit inihagis na lang sa kanya ni Geo ang kinuha niyang sandata noon. Binato niya ito palapit kay Love at tanong sa kanya tungkol sa Hal-Lisen Guild. Sa paraan ng kilos ni Geo, mas napansin siya ni Love. I swear, I hear the church bells ringing right now, sabi ni Love. Tinanong ni Love si Geo kung alam niya ang tungkol sa mga old lineages. Sinabi ni Iris na ito'y tumutukoy sa matatandang lalaki na naglalaro ng lineage na laro. Tinanong ni Geo kung paano naging maalam si Iris kahit NPC siya. Mula sa ibang laro, aminado si Iris na nag-research siya sa Wikipedia, pero parang dapat Google yon. Sinundan ni Iris ng paulit-ulit na pagbasa ng mga teksto na natutunan niya sa research. Sa simpleng pagsabi ni Love na mga matatanda na gumugol ng bilyon-bilyong pera sa laro, mas naintindihan ni Geo. Naging target si Love dahil sa knuckles na binili niya mula sa auction. Bagamat patuloy silang inaatake, palaging natatalo ang mga ito dahil kulang sila sa kasanayan para manalo kay Love. Tinanong ni Love, si Geo kung ninakaw niya ang knuckles mula sa kanila, at iniwas na lang ni Geo ang tingin niya at nagsabing iniwan na lang daw ng mga iyon ang knuckles. Iniwan na lang ni Love ito para sa ngayon, ngunit sinabi niyang tiyak na babalik ang mga matatandang iyon. Nagtataka si Geo kung bakit sinusundan ng mga matatanda ang isang 10 milyong gold na sandata, lalo na at sanay naman silang gumastos ng bilyon.
Binabaybay ni Mr. Kim ang kanyang kaparusahan mula sa ibang matandang boss sa guild. Pinawalang halaga si Mr. Kim sa mission at inatasan ng isa sa 4 na guardians na sumalo. Ang 3 iba pa, isinisisante ang kapangitan ni Mr. Kim. Si Mr. Kim ay pang-4 na rank lang at naglaan lamang ng 100 milyong won sa laro. Ang pangatlong rank ay naglaan ng 1.4 bilyong won, ang pangalawang rank ay may 1.7 bilyong won, at ang una ay may 2.1 bilyong won o 1.7 milyong dolyar. Ang unang rank ang nagpasya na siya ang gagawa ng mission at mangako na dadalhin niya ang Knuckles of Silence sa kanilang boss bago mag-launch. Si Mr. Wan, ang matandang boss, ay nagtawang malakas. Wala namang katakataka dahil siya ay naglaan na ng 12 bilyong won o 9.7 milyong dolyar sa laro. May dala ng madugong kaganapan, at alam na natin kung kaninong dugo ang didinggis. Bigla na lang lumitaw si Jeo sa loob ng Hallisen Guild base, tamang-tama sa likod ng leader na si Mr. Wan, na kasalukuyang kinukuha ang kalikutan sa ilong gamit ang kanyang pinky finger habang kinukutsa sila. Tinanong ni Mr. Wan kung paano siya nakapasok. At ginamit ni Jeo ang daliri para itapon ang dumi sa kanyang pinky at ipinahid ito sa ulo ni Iris. Sinabi ni Jeo sa kanila na mahirap para sa kanya na panatilihin ang kanyang sekreto o pipersona kapag patuloy ang pag-atake ng mga matanda kay Love. Iniutos ni Mr. Wan sa mga guardians na patayin ang intruder, at nagsimula ang laban. Nabagsak ang buong guild na base, at sa labas ng base, biglang bumalik si Goddess of Life sa kanyang liwanag na pink-haired na anyo. Nagsimula na siyang maglakad patungo sa Hallisen Guild base. Ang nakapanlulumong utos ni Mr. Wan ay inatake ni Jeo. Inakala ni Colony na kailangan nila ng hindi kukulang sa 3 milyong miyembro kung gusto nilang patayin si Jeo. Sinimulan ni Jeo ang pag-atake sa lahat gamit ang kanyang kahoy na stick, nagdudulot ng malaking pinsala sa bawat tama. Kitang-kita ang pagkamangha sa mukha ng leader ng guild habang nakikita ang pagbagsak ng bawat miyembro na malakas gumastos. Si Mr. Kim na tila hindi pa nakakabangon mula sa parusa ng leader, ay hinimok ang kanilang leader na umalis, na iniisip na imposible ang laban na ito. Sa wakas, na-realize ng leader na ang taong nagwawasak sa kanilang guild ay si The Wanted, na may bounty na 10 bilyong gold. Hindi siya makapaniwala na ang isang lalaki na naka-undies, cape, at kahoy na stick lamang ang pinakamalakas na player sa Chrono Life. Mag-flashback tayo sa backstory ni Mr. Wan. Nagsimula siyang maglaro ng laro noong 2nd grade pa lang siya, nang ang mga larong ito ay may pangit na graphics at walang quests o raids. Sa kanyang paglaki, tumanda siya at nagpakadalubhasa sa adulting. Sa kanyang mga 40s, binigyan niya ang kanyang sarili ng isang lumang computer para maglaro, ngunit hindi na siya naramdaman ng excitement tulad ng dati. Na-realize niya kung paano nagbago ang mga oras at kung gaano kabilis masusuper ang pag-level up sa pamamagitan ng ilang pag-click. Napansin niya ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng free-to-play at pay-to-win players. Ang pagkakaroon ng opsyon na magbayad para manalo ay nagpapabagot sa mga laro para sa matandang lalaki. Ngunit nang umpisahan niyang maglaro ng Chrono Life, ginawa niya ang lahat para mahanap ang espesyal na damdamin na dating nararamdaman niya. Balik tayo sa kasalukuyan. Binatukan ni Jeo si Mr. Wan gamit ang kanyang wooden stick, gamit ang kanyang lihim na taktika na strike without killing. Nahulog si Mr. Wang sa kanyang mukha. At inideklara ni Jeo na tapos na ang Hallisen Guild at dapat na itigil na ang pag-atake sa Captain Love at pagpapahirap sa kanya. Nagsisikap tumayo si Mr. Wang, at inakusahan si Jeo na siyang pumatay sa buong Guild Alliance at wala raw silang magagawa laban sa kanya. Tanong niya kung gaano karaming pera ang ginastos ni Jeo para magtagumpay. Nang malaman niya na 55,000 won lamang ang ginastos ni Jeo, nagulat si Mr. Wang at naglakad palayo.
Hinamak ni Mr. Wang na wala ito kahit trilyon o higit pa ang ginastos niya. Pero sinabi ni Geo na 55,000 lamang. Paglakad ni Geo palayo, nagmumura na lang sa sarili si Mr. Wang at iniisip ang mga panahon noong una siyang naglaro ng laro, tulad ng Ragnarok. Nag-flashback ulit sa kwento ni Mr. Wang habang siya'y naglalaro. Natuklasan niya kung paano nagbago ang panahon, kung paano nawala ang saya ng pag-grind para sa leveling up at kung paano mabilis na nalampasan ng pagbayad ng pera ang lahat. Kinumpara niya ang pagitan ng free-to-play at pay-to-win players. Pero nang umpisahan niyang maglaro ng Chrono Life, hindi niya pa rin na-feel ang excitement. Sa kasalukuyan, binigla ni Geo ng suntok si Mr. Wang, na nagdudulot ng malakas na pagsabog sa lugar. Natuklasan ni Love si Geo habang ito'y pinag-iisipan ang kanyang itinatago. Biglang nag-iba ang itsura niya mula sa kanyang black-haired appearance. Naisip niya ang babala na iniwan ni Geo sa Halcyon Guild at nagtataka kung sino si Love 998.99 na naging 999.0 habang pinapatay ang lahat ng miyembro ng Allison Guild. Si Geo ay tumatanggap ng karanasan at tinitingnan ang system interface na bumabati sa kanya para sa pag-achieve ng maximum level. Curious si Geo sa kanyang nararanasan at ipinapakita ang kanyang stats kay Eurus. Ang interface ay nagpapakita ng pose ni Geo, na nasa level 999 beginner. Mababa pa rin ang kanyang mga stats dahil hindi pa siya gumagamit ng ability points. Ang natitirang AP niya ay halos 500. Nagtaka sina Ju at Eurus nang makita ang kanyang current level. Sa mundong ito, ang pagiging level 999 master ay tila imposible at hindi pa nagawa ng sinuman. Binati ni Eurus si Geo dahil naging unang tao na nakamit ang master level. Pero bakit agad naging level 999 si Geo? Kamakailan lang ay level 7 pa lang siya. Naaalala ni Geo ang lahat ng kanyang pinatay 800,000 users, monsters, 3 million members ng World Alliance Guild, at pati ang pagwasak ng planeta. Nag-appear ulit ang system interface, sinabihan siya na nakaabot na siya ng master level at papasok na sa ascended plan. Biglang nag-flash ng maliwanag si Geo at napadpad sa ibang lugar. Nandoon si Love, nakatanga habang tinitingnan ang langit. Iniisip niya kung wala na si Geo, pero biglang nap icon at nagdesisyon na bigyan siya ng isa pang oras bago mag-log out. Isang patience test raw ito para kay Geo. Si Geo at Eurus ay napadpad sa isang floating island at doon nila nakilala ang God of Classes, ang guide para sa Ascended. Binabati si Geo ng God of Classes dahil sa pag-achieve niya ng master level bilang isang beginner. Hinahamon ni Geo ng God of Classes na mamili ng isa sa mga ascended weapons na hawak niya. Sa kanyang pag-iisip, gusto ni Geo ng lahat ng weapons. Pero hindi ito kayang ibigay ng God of Classes at sinasabi na ang kasakiman ay nagdudulot ng malas at ang kasakiman ni Geo ay walang hanggan. Kaya naman nagputol si Geo ng sinasabi ng God of Classes at inutusan itong ibigay lahat o sasaktan niya ito. Tama ba nababasa ko? Nagulat ang criminal staff at ang boss na nanunood sa pangyayari. Namutla ang God of Classes. At habang nagpapalit-palit si Geo ng anyo, inumpisahan na nito ang pagsalakay kay Geo. Huminto at nagpahinga si Geo habang bumabagsak ang tira ng God of Classes. Nang bumagsak, biglang bumangon si Geo at ngumiti. Sinabi na handa siyang suntukin ang anuma ang dumating. Nang atakihin ni Geo ang God of Classes, sinira niya ang kalahati ng mukha nito. Subalit, halos 3 bar ang nawala sa HP ni Geo dahil sa atake na tinanggap niya mula sa God of Classes. Napanatili niya lamang ang kanyang buhay dahil sa kanyang desisyong ilagay ang lahat ng kanyang AP sa Constitution, na nakakaapekto sa maximum HP regeneration, at nagbibigay ng immunity sa status effects. Narito si Eurus upang magbigay ng leksyon, sinasabing mali si Geo dahil may weight stat ang lahat ng equipment sa Chrono Life,
at kailangan ng mataas na strength para ma-equip ang mga ito. Ngunit, sagot ni Geo, ang cape at wooden stick ay sapat na, face bomb. Bigla na lamang lumitaw ang system interface, nagpapahiwatig na na-unlock ni Geo ang isang hidden skill. Ang requirements, master level na mayroong higit sa 14,000 na constitution stat at pagtanggap ng tamang dami ng damage pagkatapos ng mga naunang requirements. Ang resulta, Healing Factor, isang hidden skill na nagpapabawi ng HP ng instant pagkatapos ng anumang dami ng damage, at nagbibigay ng immunity sa poison ailments at paralysis. At heto na nga, ang plot armor. Ngunit galit pa rin ang God of Classes, kaya't pinatamaan siya ng sekretong atake, ng God of Classes si Geo ng laser mula sa natirang isang mata nito. Pero hindi nasaktan si Geo at mas lalong nagiging masaya sa kanyang, Chrono Life is the best game ever. Ang wika niya, itinutok si God of Classes kay Geo at umatake ng maraming beses nang walang humpay, ngunit palaging nagtatagumpay si Geo, ngiti lang pagkatapos ng bawat atake. Bigla, nang humingi ng lahat ng weapons ulit si Geo, mula kay God of Classes. Ngunit sumiklab ang ilaw, at binura sa subspace ang God of Classes at sa isang sulyap ay bumalik siya sa kanyang orihinal na lokasyon. Lumitaw si Geo, at ang lahat ng ascended weapons na dati hawak ng God of Classes ay nasa lupa na. Si Geo ngayon ang may-ari ng lahat ng weapons, at masayang-masaya siya dito. Bigla na lang nagpakita si Love na may demonyong pagmumukha, naghihintay na matagal kay Geo. Pagdating ni Geo, bigla siyang sinuntok ni Love sa mukha at pinagbubugbog sa tagal ng pag-aantay niya sa kanya. Sabay palm, sabi ni Love na makikita sila alas 7 ng gabi sa park, at umalis, si Geo din at nag-log out. Akala ni Geo, makasarili at may sanggit si Love, at ganun na lang ang bati niya sa kanya, pero naamoy ni Eurus ang simoy ng pag-unlad ng romansa. Geo naman, nag-log out na. Sa totoong buhay, iniisip ni Geo kung gaano karaming pera ang maaaring kitain, sa pagbebenta ng ascended weapons. Naalala niya rin ang ginastos ni Love sa kanyang equipment, kaya naisipan niyang magbenta ng kanyang items para kumita. Naglakad siya pauwi ngunit nagutom siya. Nakatignin siya sa pitaka niya para sa pagbili ng pagkain, ngunit hindi ito sapat pamtusok-tusok, street food o merienda. Bigla, nagbalik si Geo at nag-login sa Chrono Life. Dumaan sa Ravine of the Deceased kung saan binati siya ni Eurus bilang bagong bisita. Nakabihis ang Mr. Blacksuit ito na stuffed toy, pero walang pake si Geo at sinabi na mananatili ng may masamang ngiti, at siya ay nanghahampas ng wooden stick swing up para sa pagpili ng kanyang loot. Ito ang kwento kung paano naging milyonaryo si Geo sa isang gabi lang. Ito ang kwento kung paano naging milyonaryo si Geo sa isang gabi lang. Nililinas niya ang lahat ng halimaw sa Ravine of the Deceased, ang pinakamahirap na dungeon sa Chrono Life. Isinama na niya ito sa kanyang mukhang easy na gawain, listahan para bisitahin sa pamamagitan ng paggamit ng swing up. Sumunod ay isang bagsak ng mamahaling items. Teritoryo na ito ni Geo, kaya't nang mag-shopping siya kinabukasan para sa mga branded na damit at sports car, hindi niya alam na nagdudulot siya ng matinding paggalaw ng in-game cash crash, parang aksi yun ha, na nakakaapekto sa buong Chrono Life game. Oh, Geo, ang dami mong kalokohan. Sa opisina ng Chrono Life, nag-uusap ang CEO at kanyang mga tauhan tungkol sa masamang epekto ng mga kilos ni Geo, at kung ano ang kanilang magagawa tungkol dito. Tumawag ang CEO kay Geo patungkol sa kanyang sa Chrono Life at itinanong kung may gusto itong regalo. Sa sagot ng CEO, nagsusumpa siya kay Geo dahil sa kanyang kalokohan sa laro. Matapos ang tawag, iniisip ni Geo kung ano ang susunod na bibilhin. Naisipan ni Geo na bumili ng apartment sa isang marangyang building, isang tipikal na gawain sa kulturang Koreano. Binisita niya ang kanyang kapitbahay para magbigay ng homemade na rice cake. Ngunit nang bumukas ang pinto, may babae maganda at bumungad sa kanya. Napansin niya si Saranghan, at nagtagpo ang kanilang mga mata.
Ito ang unang pagkikita nina Undies at Love sa totoong buhay. Subalit, hindi sila nagkakilala dahil naalala lamang ni Love ang sinabi si Undies bilang isang top idol, at wala sa kanilang dalawa ang nakakilala sa isa't isa sa karakter ng laro. Sa kabilang dako sa Chrono Life, mayroong problema sa Ravine of the Deceased. Isang taong demon na halimaw ang pumatay sa tatlong pinakamalakas na boss o general ng Eurus Legion ni Eurus. Inaabsorb niya ang kanilang level at stats gamit ang kanyang mga galami, parang si Cell ng DBZ ang skill nito. At ang pangyayaring na ito ay nag-burn ng data ng tatlong boss na ito at hindi na sila magre-respawn pa. Ang halimaw na umaatake na ito ay si Miraikon, ang nawawalang ulo ni Eurus sa unang pagkikita ni Geo, at ito ngayon nag-aabsorb ng anumang makakain. Samantalang sa totoong buhay, nagkaroon ng unang offline meeting nina Undies at Love, ngunit walang kakaibang pangyayari, ito'y isang simpleng pagbati lamang. Sa Ravine of the Deceased, napagtanto ni Geo na wala nang natirang ni isang kalaban. Nagtanong siya kay Eurus kung tumakas ang mga halimaw dito sa kanyang dungeon, ngunit sinabi ni Eurus na ito'y imposible maliban na lang kung may bug, at may nararamdaman siyang di ka nais-nais. Iniinda na lang ni Geo ito at nagdesisyon na mag-farm na lang sa ibang dungeon. Naalala siya ni Eurus na may nakatakdang pagkikita sila ni Love kaya't naglakad si Geo papunta roon. Iniisip ni Eurus ang nakaka-familiar na enerhiya na kanyang nararamdaman sa isang snowy field. Samantalang sa ibang lugar, si Miraikon, isang giant serpent at field boss na may level 190, ay inaabsorb ng isang demonyong tao na kumakatawan sa kanyang eksenang nagulo. Naniniwala si Miraikon na hindi pa sapat ang kanyang nai-absorb para masira ang sangkatauhan. Biglang dumating ang Goddess of Life at lumitaw na siya, ang dahilan ng pag-iral ni Miraikon. Hindi pinapansin ni Miraikon ang sinabi ng Goddess at tinaga niya ito, ngunit biglang bumalik ito sa likod ni Miraikon. Sinasaway siya ng Goddess para sa kanyang atake. Ang huwad na absorption ni Miraikon ay nabigo at nagagalit ang Goddess sa kanya. Ipinapunta siya ng Goddess kay Geo, nagtuturo sa kanya na pumunta sa isang katabing bayan. Napalunok si Miraikon ng laway, at sumili at na may kahalayang saya at excitement. Pumunta ito sa bayan at nagsimulang manggulo, kumakain at nagsisipsip ng level at stats ng mga manlalaro. Ngunit naglalaway si Miraikon, na sinipsip ni Miraikon na gamit ang kanyang skill, ay nangangahulugang character deletion para sa mga biktima. Sa opisina ng Chrono Life, naapektuhan ang kanilang operasyon. Ang mga manlalaro'y nagrereklamo ng character deletion at maraming isyu ang lumilitaw. Natuklasan ng boss ng Chrono Life na ang dapat nilang bantayan ay dalawang espesyal na karakter. Ang una ay si Geo, pero ang pangalawa, sino nga ba ito? Saan naman pupunta si Geo? Iniisip ng Goddess at ngumiti. Sinasabi niya na may isa siyang kakilalang nakakatakam na maaaring makita ni Miraikon. Si Love ay nasa field, naghihintay kay Geo, at galit. Dahil sa pagiging late nito, lumapit siya at nagwawala, iniisip na si Undies ang kanyang kaharap. Ngunit nang lumitaw siya, hindi si Undies kundi si Miraikon na may level na 999. Sa kalsada ng isang bayan, naglalakad ang isang bagbog saradong lalaki, si Hawkeye, ang Supreme Commander ng World Guild Alliance. Isa siyang dating mataas na opisyal, ngunit nagbago ang lahat noong Doomsday, yung araw ng pagkaubos ng 3 milyong miyembro ng World Guild Alliance, at nawala ang kanyang reputasyon. Si Hawkeye ay nagmumura, nang biglang may malakas na pagbagsak sa bayan, at si Hawkeye ay nagiging saksi sa paraan ni Miraikon ng pagsasanib ng mga manlalaro. Nakikita ng Goddess si Hawkeye ngunit nagpa siya itong huwag pansinin. Inakay niya si Miraikon papunta sa kanyang susunod na biktima, at ito'y si Love. Si Love ay nagmumukhang nabigla nang makita si Miraikon. Hindi dapat mayroong halimaw na tulad niya sa lugar na iyon. Iniwan ng Goddess of Life si Love at tinawag itong Captain Love, na para bang may mabuting layunin silang dalawa. Iniinis ni Love si Miraikon sa kanyang masamang itsura,
ngunit pinuna ng goddess kung gaano ka-close si Love at Undies. Sinabi ni Love na ginagawa lang niya ang pabor kay Undies dahil sa kanyang kakulaitan. Ngunit masayang sinabi ng Goddess of Life, na tama siya sa pag-iisip na nakakairita si Love, kahit noong una pa lamang nito marinig ang pangalan nito. Biglang sumulpot si Merc-An at binatukan si Love, inumpisahan na niyang siyang kainin. Nagagalak si Goddess of Life na mukhang natuwa sa kaganapan, at sinabihan si Love, na mamatay na lang at matuto ng leksyon. Agad na nawala, at may nahulog na ribbon na iniwan ni Love. Sinabi ng goddess na ito'y dahil sa fragment ng Diyos, at tinapakan niya ito bago silang umalis. Nang biglang dumating sina Geo at Eurus, masaya na bumati ang goddess. Ngunit banta ni Geo na alisin niya ang maruming paa sa scarf ni Love kung ayaw niyang mamatay. Inilayo ng goddess ang paa, at itinutok ni Geo ang kanyang wooden stick, at may lakas ng ilaw ang kumislap. Tinamaan ang kalaban na si Merc-An, sinabihan ni Geo na si goddess na umalis na, parang ipis na kanyang ina-assume. Ouch, parang kamukha nga. Sinabi ng goddess kay Geo, na tigilan na ang pagpapanggap dahil hindi niya ito kayang patayin, at dapat ay tutukan niya ang kalaban, bago siya. Ini-introduce niya si Merc-An bilang kanyang anak, at inuutusan siyang patayin si Geo. Sumugod si Merc-An, at tinanggap ni Geo ang mga saksak sa kanyang dibdib, ngunit nananatili itong kalmado at nakatayo. Bilang tugon, nangangati ang mukha ni Eurus habang tinitingnan ang sugat. Sinabi ni Merc-An na wala siyang kinakatakutan, dahil kaya niyang iwasan ang mga atake ni Geo. Ngumiti si Geo habang sinasabi na dadagdagan na lamang niya ang kanyang lakas. Hinamak niya si Geo at inasar ito. Sinabi ni Geo na lahat ng mga dating atake niya ay regular attacks lamang. May kislap ng ilaw mula kay Geo nang pinaaktibo niya ang kanyang unique attribute bilang Master Novice, ang Soul of the Sword. Tinatawag niya si Merc-An na Ipis Jr., dahil ina-assume ng goddess na ina niya si Ipis. Ipinapahayag niya na ito ang unang pagkakataon na gagamitin niya ang isang tunay na skill, at tinatawag si Ipis Jr., na gawin ang lahat para iwasan ito, ang pangyayari. Si Geo ay naghahanda para sa kanyang pamdaigdig ang atake gamit ang kanyang tanging skill, ang milyong na pag-atake. Ito ay nagdudulot ng malaking pagsabog, na kahit nasira ang kalapit na planeta. Habang nangyayari ito, naalala ni Geo ang kanyang mga pakikipag-ugnayan kay Love. Ang kasanayan na ito na tinatawag na milyong pag-atake ay walang kayang skill. Ito lamang ay isang pangunahing kasanayan ng swordsman na ginagamit upang madurage ang isang kalaban ng maraming beses sa isang swing ng wooden stick niya, na nagiging sobrang epektibo. Si Hawkeye ay nag-uumpisa ng isang live stream at ipinakilala ang kanyang sarili sa lahat, ngunit tinitokso siya ng mga online na manunood, nag-live isang versus isang battle. Nagtanong siya sa mga manunood tungkol sa posibilidad ng 1 versus 3 million, pagkatapos ay ininsulto ang mga developer ng laro. Binanggit niya ang halimaw na nagde-delete ng karakter, at kung paano niya ito sinusundan sa kanyang live stream. Inihayag niya na ipapakita niya ang mga lihim ng mga kaganapan at hinihiling sa mga manunood na mag-like, mag-subscribe, at buksan ang kanilang notifications sa channel na ito. Mukhang pamilyar ito kay Geo. Tumitingin si Geo kay Ipis Jr., at pinupuri ito dahil sa pag-iwas sa kanyang mga regular na pag-atake. Tinanong niya kung sino ito, at dito natutunan ni Geo na si Ipis Jr. ay si Merc-An, ang nawawalang ulo ng Eurus. Binalaan siya ni Eurus na mag-ingat dahil maaaring si Merc-An ang dahilan kung bakit nawala ang lahat ng mga halimaw sa Ravine of the Deceased at ang pagkamatayan ni Captain Love sa laro bago pa man maabutan niya ay nahuli siya. Nang malaman ni Geo na posibleng patay na si Captain Love, nag-angas siya at inatake si Merc-An, pinatamaan siya ni Geo sa strike without killing para sa kanyang paghihiganti. Si Hawkeye naman ay nakakita ng pagsabog mula sa malayo, at tumakbo patungo doon.
Inisip niyang dapat palitan na niya ang kanyang trabaho at maging isang reporter. Si Geo ay patuloy na pumipiga kay Merc-an, gamit ang strike without killing, at inimbento pa niya, ang strike without killing a million strikes version. Nakarating si Hawkeye sa lugar ng laban, at tiningnan ito sa kanyang live stream chat, kung saan nag-ulo ng ma-realize ng lahat na ang taong lumalaban sa halimaw, ay walang iba kundi ang lalaking Pocahontas sa Doomsday. Samantala, ang goal natin sa video na ito ay 200 likes, kaya supportahan ang channel. Sa pagsubaybay, laging manood at makinig sa Otaku Narrator. Si Hawkeye, habang naaalala ang kanyang kahihiyan noong araw na iyon. Nagsimula siyang maghanda ng pana at tumutok ito sa dalawang nakikipaglaban, ngunit huminto siya nang mabasag ang chat ni Merc-an. Napansin ng lahat sa chat na bumalik ang kanilang mga karakter na may kasamang mga malalakas na pagsabog. Isinasaad ng system interface na ibinalik na ang mga ninakaw na kaluluwa at stats sa kanilang may-ari. Ang antas at estadistika ni Merc-an ay bumaba, ibinabalik ang kanyang antas sa 723. Ipinapahayag ni Geo na tila bumagal si Ipis Jr. At ipinaliwanag ni Eurus ang sitwasyon. Sa tanggapang reaksyon ng forum, nagpapasalamat ang mga manlalaro sa mga pangyayari. Itinaboy ni Hawkeye ang kanyang weapon at malamang na nanunood na lamang ng laban sa totoong buhay. Si Sarang ay nanunood sa live stream ni Hawkeye at sa wakas ay natutunan na kung sino si Ondies. Si Geo ay nangako na tapusin ang lahat. Nakaluhod si Merc-an at muling nangako na kanyang lilipulin ang lahat ng tao sa huling pagkakataon. Sa huling pagtatangkang talunin si Geo, si Merc-an ay sumaksak kay Geo sa dibdib gamit ang isang galami at hinihigop ang antas at estadistika ni Geo. Ang lahat ng nanunood ay nabigla. Sumisigaw si Merc-an kung gaano kasagana at kahalikak si Geo. Ang sitwasyon ay tila aabot sa dulo ngunit bigla, si Merc-an at tila nagbalik sa antas 999 ang kaganapan ay bumaliktad, ay bumaba sa kanyang mga kamay at tuhod, yumuko si Eurus kay Geo at humihingi ng patawad. Ito'y nagbibigay ng malaking gulat sa lahat. Ang isang system interface ay biglang nag-appear, ang hidden skill na healing factor, ay na-activate at ipinaalam na ang nasirang katawan ni Geo ay muling magbabalik sa dati. Ang tiyan ni Merc-an ay biglang nagumpisa ng pag-ugma at lumaki ng parang eksena sa mga pelikula ng alien invasion. Nagbubuo ng mukha at ulo mula sa tiyan ni Merc-an. Ito'y nagsisigaw at sumubok na lumabas parang uod. Kinikilabutan si Merc-an sa eksena at habang nagaganap ito, ang ulo mula sa tiyan ni Merc-an ay unti-unting humarap kay Merc-an na may malaking ngiti. Itinatakot nito si Merc-an, ngunit tumatawa si Eurus habang nagsasalita ng mga baby worm. Ang mga manunood ay naguguluhan, natatawa, o naguguluhan sa eksena. Sa pagtatapos ng laban, nag-uutos ang CEO na tapusin agad ang interaksyon at magkaroon ng event para gantihan ang mga manlalaro. Ipinapaalala rin niya sa kanyang staff na maigi na bantayan ang mga nabanggit niyang karakter. Ang isa sa kanila ay si Merc-an, at ang isa pang karakter ay si Luna, ang Goddess of Life o kilala rin bilang si Ipis Mom, na laging inaaway si Geo. May pangalan na sa wakas ang misteryosong pangit na ugali na babae. Nagdiriwang ang mga gumagamit ng Chrono Life, at nag-aabang kay Geo habang ito'y sumusulpot sa harap ng isang village. Binubukas ni Geo ang kanyang OP persona at biglang naging kilala si Hawkeye sa kanyang live stream, na umabot ng mahigit sa 200 manunood, na nagpapakilala sa lahat kung sino si Geo. Ang karakter ni Geo ay dumating at nagpaalala sa lahat kung paano niya masakir ang maraming manlalaro noon. Dumating si Hawkeye at nagtatanggol kay Geo. Siya ay masaya at bumabati kay Geo, na naaalala ang kanilang nakaraang pagkikita. Ipinakilala niya si Geo sa kanyang Justice Guild, na agad na kinakagiliwan ng marami. Maraming nag-aalok kay Geo na sumali sa kanilang guild,
At may kahindik-hindik na golden statue ni Geo ang naghihintay sa gitna ng bayan. Nang tatakbo ni Geo sa kanyang sarili at nagmadaling lumabas sa bayan, binulyaw ni Eurus na dapat ay itapon na niya ang kanyang secretly up persona. Hindi niya napansin ang kinakatakbo niya at ito'y nagdulot sa kanya ng pagkabangga sa isang pader. Nang siya'y tumingin pataas, natagpuan niya ang isang napakalaking gintong estatwa niya sa gitna ng bayan. Ito'y ikinagulat ni Geo at si Eurus ay hindi makapagsalita. Nagtataka si Geo kung talagang estatwa ba iyon niya at kinumpirma ni Eurus na nakunan ng husto, pati ang saplot sa gitna. Sa likod nila, dumating ang grupo ng tao mula sa guild ng Halwisen at nagpakita ng kanilang sariling bersyon ng Undies. Si Mr. Wong, ang leader ng guild, ay nagsabing naglaan sila ng lahat ng kanilang pera para sa gintong estatwa. Ngayon ay tinawag na itong kulto ng saplot. Ang lahat ng miyembro ng guild ay may sariling anyo ng undies na kanya-kanyang nilalabas. Nagtatanong si Hugh kung ano ang nangyari sa lahat ng kagamitan. Ayon kay Mr. Wong, nagastos nila ito para sa estatwa na nagkakahalaga ng 20 bilyong won o $15.44 milyong. Ibinenta na raw nila ang lahat para lang mabuo ang estatwa. Ang mga tao na noon ay sumunod kay Geo ay bumalik na sa kanilang pagsunod at si Geo ay muling tumakbo, sa totoong buhay. Si Sarang ay nasa kanyang kama na iniisip ang kanyang mga pakikipag-ugnayan kay Undies. Realisasyon niya kung gaano kakaiba na mawala ang mga Gauros at kung paano niya nakuha ang Knuckles mula sa Allison Guild. Nagtatanong siya kung bakit gumawa ng mga bagay-bagay si Geo at nagsinungaling sa kanya, at nababahala na siya. Sa wakas, nagsalita si Saranghan sa pamamagitan ng kanyang manager para sa pagpapakita ng kanyang tunay na pagkakakilanlan sa Chrono Life. Siya ay ngayon ay usap-usapan, pinipilit ng press na kausapin siya at nag-uumpisa na ang mga chismis. Ang pinakabobong bagay ay na ang kanyang karakter ay ginawa base sa kanyang itsura sa totoong buhay. Sinabi ni Sarang na wala siyang tunay na intensyon na itago kung sino siya. Hindi niya pinapansin ang kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya na naglalaro ng Chrono Life. Hindi siya interesado na magpakita ng isang inosenteng act sa publiko at pinilit lang siya ng kanyang manager na gawin ito. At hindi niya talaga gustong magsinungaling sa lahat. Si Sarang ay naglakad palayo at pinagdikit ang pinto sa kanyang silid. Sa loob, si Sarang ay naglog sa Chroma Life. Isang oras sa nakaraan, isang bata pa si Sarang, 6 na taong gulang, kumakanta siya sa harap ng ibang mga bata. Ito ang unang pagpapakita ng kanyang talento sa pag-awit at nagsimula ang kanyang debut sa musika sa isang maagang edad. Tinukoy siya bilang isang henyo at talentado na may tinig ng anghel. Lahat ay humahanga sa kanya. Dapat sana'y masaya siya, ngunit ito ay nasira ng mga sakam na matatanda na dapat sana'y nagtatanggol sa kanya ang kanyang mga magulang. Nilapastangan si Sarang ng kanyang mga magulang. Natutunan niyang magpanggap na okay lang siya, ngunit sa huli, hindi na niya kinaya ang bigat ng pressure at nabasag sa harap ng live broadcast. Ito ay naging isang hindi malilimutang masakit na alaala para kay Sarang. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Humahawak si Sarang sa scarf na ibinalot ni Geo sa kanya noon. Bigla na lang, lumitaw si Geo at sumigaw kung paano niya natagpuan siya. Nagkwento siya kung paano siya nagulat nang tumakbo siya palayo noon. Tinanong ni Geo si Eurus kung ano ang problema, at sinabi ni Eurus na galit si Captain Love sa kanya. Nagtanong si Eurus kung bakit ang kanyang Panginoon ay walang alam tungkol sa mga babae at kung paano si Captain Love ay galit sa kanyang Panginoon dahil sa pagsisinungaling at pagtatago ng kanyang mga kapangyarihan mula sa kanya. Kaya't patuloy siyang nagtatanong ni Eurus para sa payo o advice. Sinabi ni Eurus na dapat humingi ng paumanhin ang kanyang Panginoon. Sinunod ni Geo ang payo ni Eurus at sinabi kay Captain Love na paumanhin siya sa pagsisinungaling at gusto niyang sabihin ito sa kanya ngunit hindi niya mahanap ang tamang pagkakataon. Sinabi ni Love na ang pagsisisi ay hindi sapat at na ang salitang sorry ay kaunti lang para sa kanya. Grabe, talagang sobrang nasasaktan siya.
Biglang may lumipad ang isang griffin papalapit kay Love at dinala si Captain Love papalayo. Isang lalaking may mahabang buhok ang nasa ibabaw ng halimaw at sinabi niya na hindi niya intensyon na saktan siya. Nagulat si Eurus nang makita kung sino ang lalaki. Galit si Geo at sinubukan ni Eurus pigilan siya ngunit patuloy na gumagamit ng swing up upang atakihin ang lalaking may mahabang rebound na buhok. Kina-activate ng lalaki ang kanyang kasanayan na 8 mirrors, ang ikalimang salamin, ang salamin ng pagpapahayag, na pinapabalik ang atake ni Geo sa kanya. Ang atake ay nagdulot ng malaking pinsala sa lugar pero ang tanging nawasak lang ay ang kaliwang braso ni Geo. Agad na bumalik ang nawalang braso ni Geo sa pamamagitan ng kanyang healing factor. Sinabi ni Eurus na dapat makinig ang kanyang Panginoon sa kanya. Ang lalaki na kumuha kay Captain Love ay ang kanyang pangalan ay Habak at pareho silang uri ni Eurus na unique. Nagtanong ni Geo kung ibig sabihin ni Eurus na ang uri niya ay mahina at kalonan. Ngunit tumawa si Habak at sinabing si Geo ang unang taong nagpabagsak sa kanya. Sinabi ni Habak na ang mga tao ay tanging mga tao lamang at wala silang karapatan na magkaroon ng kapiraso ng Diyos. Sa nakatagong tore sa West Forest, nagising si Love at nagtanong kung sino ang lalaking may mahabang rebound na buhok at kung saan siya naruroon. Sinabi ni Habak na kalmayan si Love at may gustong makipag-usap sa kanya. Pagkatapos, nakita ni Love ang mga taong kamukha ng kanyang mga magulang. Simulan natin ang ibang kwento tungkol kay Sarang. And subscribe para laging updated sa panibagong video. Samantala, maaaring suportahan ang channel sa link sa description, libre ito at sa pagsubaybay, pagkatapos ng insidenteng live broadcast, kung saan nagkasiraan si Sarang. Nagretiro siya mula sa kanyang karera bilang isang mang-aawit. Kahit nagretiro na siya, nagalit pa rin ang kanyang mga magulang, at ginamit ang karahasan laban sa kanya. Tinanggihan nila na tanggapin ang kanyang desisyon at patuloy nila siyang pinipilit sa entablado habang sinasabi nilang mahal nila siya at ang ginagawa nila ay para sa kanya. Matapos ang maraming taon, kahit na ang kasikatan ni Sarang ay nawala na, hindi pa rin siya makapagpasya na huminto dahil patuloy pa rin ang pagdating ng pera mula sa kanyang mga magulang. Ginawa ng mga magulang ang hindi maaaring isipin at ipinagbili siya. Tumakas si Sarang at nagawa niyang makatakas mula sa sitwasyon. Agad siyang lumapit sa pulis at sa tulong ng batas, hindi na maaaring lumapit pa ang kanyang mga magulang sa kanya. Sa wakas, malaya na si Sarang mula sa masamang mga matatanda na tinawag niyang magulang. Pisikal na malaya na si Sarang ngunit ang trauma ay nag-iwan pa rin at siya ay sugatan sa kaloob-looban niya. Ito ang nagdulot sa kanya na hindi gustong magsinungaling. Ang nangyari ay nagturo sa kanya na maging isang mapag-isa parang ikaw, at ang tanging takbuhan niya ay ang online gaming. Lumala ang kanyang paningin mula sa kakalaro ng mga online games sa madilim na silid at ang pagtanggal niya sa kanyang mga salamin ay nagdudulot sa kanya ng pag-aalala. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya magbalik sa totoong mundo, ng ilang panahon sa Chrono Life. Si Love ay nanginginig habang nakikipagkita sa kanyang mga magulang online na sinasabing may mga restraining order laban sa kanila. Sinabi ng kanyang ama na sila ay nasa loob ng isang laro at nang makita nila ang balita tungkol sa kanya na naglalaro ng laro, pumunta sila upang hanapin siya. Nakakuha sila ng tulong mula kay Habak para gawin ito. Pagkatapos, umalis si Habak upang bigyan siya ng oras para makausap ang kanyang mga magulang. Nag-uusap ng kaunti ang mga magulang ni Sarang at sinasabi nilang ang mundo ay malupit sa paghihiwalay ng isang bata sa kanyang mga magulang. Nagagalit si Love at nagtatanong kung ano ang gusto nila mula sa kanya. Sinabi ng kanyang ina na siya ay paumanhin at gusto na niyang gawin ito sa loob ng mahabang panahon. Paumanhin daw sa pagiging matigas nila sa kanya at humihingi ng tawad kung sumasang-ayon si Sarang. Gusto nila na maging pamilya ulit, ngunit kung ito ay isang panlilinlang, wala na silang pakialam. Sa labas ng nakatagong tore,
Nabahala si Habak nang makita niya si Geo na natagpuan ang lugar kung saan sila naroroon. Inanunsyo ni Geo na nandito siya para sa ikalawang round na may iritadong mukha. Sinipsip ni Habak ang kanyang daliri at ang kanyang griffin ay lumipad sa himpapawid. Siya na tumingin pataas at nagsasabing ang unang kalaban niya ay ang griffin. Binigyan niya ito ng isa pang tingin at nakita niyang naging dalawa na ang griffin pagkatapos niyang kumusko sa kanyang mga mata. Nag-isip si Geo na ito ay nonsense na Ctrl-C Ctrl-V, marahil ay mula sa Naruto. Ginamit ni Habak ang kanyang ikaapat na salamin na kasanayan, ang salamin ng mga kopya. Ang maramihang mga griffin ang sumalakay kay Geo at si Geo. Binato ni Geo ng kanyang kahoy na stick ang bawat griffin ng isang galaw. Nagulat siya nang ang griffin ay biglang bumalik. Ipinaliwanag ni Eurus na mayroon siyang 8 iba't ibang mga salamin, bawat isa ay may iba't ibang epekto. Nang marinig ito ni Geo, nagreklamo siya na masyadong OP at hindi pantay. Paliwanag ni Eurus kung paano, hindi inaasahan ng mga developer ng laro na maging patas si Habak sa unang lugar dahil hindi siya isang user, siya ay isang boss monster na nangangailangan ng partikular na diskarte upang mapatay. Nakakatawa ang ideya na ito, isang balikat switch na kabobohang ang nag-imbento ng konsepto na ito. Hindi natapos ni Geo ang kanyang pangungusap nang biglang tagteren siya sa likod ng isang griffin. Sinamantala ng ibang mga griffin ang pagkakataong ito upang magsagawa ng maraming atake sa kanya. Natanggap ni Geo ang pinsala at sinimulan niyang gamitin ang kanyang skill na Million Strikes. Sinabi ni Habak na maaari siyang patuloy na pumatay sa kanila ngunit gawin lang niya ang mas maraming mga kopya gamit ang salamin. Naglabas ng pangit na mukha si Geo at sinabi na bubble-in din niya ang salamin. Biglang nataranta si Habak at sinabi ni Geo na inuutusan siya na burahin ang kanyang ngiti dahil ito ay nagpapaalala sa kanya ng isang maruming ipis. Hinamon ni Geo si Habak kung bakit niya kinidnap si Captain Love at ano ang mga kopiraso ng Diyos, nang kinukuskus ang kanyang mukha. Nag-aalala siya kung dapat ba niyang sagutin habang naghahanda si Geo upang bigyan siya ng isa pang pagtutuos. Nagpa siya si Habak na gamitin ang ikaapat na salamin isa pang beses na umaasang magkakaroon ng isa pang anyong katulad ng ibon. Nagulat si Geo nang makita kung paano nagtawag si Habak ng isang human clone, hindi lang basta isang kopya, ito ay eksaktong kopya ni Geo numero 2. Ang clone ay sumalakay kay Geo numero 1, ang kopya, gamit ang swing up. Dahil sa labis na pagkabigla, hindi na makapagsalita si Geo numero 1 habang tinatanggap ang atake ng Geo numero 2. Nahit si Geo numero 1 at bumaba ang kanyang HP sa 0, maraming salamat Geo pero paalam na. Tinitingnan ni Habak kung paano namatay si Geo numero 1 sa mga kamay ni Geo numero 2. Iniisip na dapat nilang nilo-clone si Geo sa halip na ang Griffin, medyo mabagal doon si Habak. Tinawag ni Eurus ang atensyon ni Habak at nagtatanong kung ano ang kanyang hangarin, itinataas ang pagnanasa sa kanya sa kasalukuyang anyo ni Habak. Napipilitan si Eurus na sabihin sa kanya na huwag baguhin ang paksa at itanong kung galing sa kanila ang utos. Ngumiti si Habak at muling binago ang paksa na humihingi ng pahintulot na katkutan ang pisngi ni Eurus. Kailangan natin ng totoong buhay na Eurus na manira. May narinig na ingay mula sa lupa kaya tiningnan ito ni Habak at Eurus. May balbuling laman na gumagalaw sa lupa at nagiging mas malaki. Itinanong ni Habak kung ano yun habang tinitingnan ito ni Eurus at iniisip na si Geo ay muli na namang gumagawa ng kahindek-hindek na bagay gamit ang kanyang skill sa paggamot. Hindi mapigilan ni Geo ang kanyang sarili mula sa pagiging kadiri. Patuloy na nagpapalipad-lipad ang laman habang nagiging hugis tao. Lumalapit ang isang kamay sa Habak at bumubuo ng mukha sa palad na bumabati sa kanya, ito ay nagpapatakbo sa kanya palayo na may sigaw. Isang eksena mula sa Titan na tumatakbong Geo na bumabalik sa mundo ng buhay sa laro ngunit hindi pa nakumpleto ang kanyang regeneration, narinig niya ang isang hakbang sa likod niya. Nakita niya si Geo numero 2 at tinawag ang clone na peking si Eurus.
Sinabi ni Eurus na mas mukhang peke si Geo numero 1 dahil sa kanyang deformed na katawan. Ginamit ni Geo numero 2 ang swing down upang atakihin si Geo numero 1 bago pa man dumating ang atake kay Geo numero 1. Ang kanyang katawan ay lubos nang nag-regenerate at ginamit ang swing up upang itaboy ang atake ng Geo numero 2. Nagulat sina Eurus at Havoc at ang dalawang atake ay nagdulot ng isang malaking pagsabog habang nagkansela ang isa't isa. Ang numero 2 at Geo numero 1 ay nagtungo sa isa't isa at sumalakay ng mga kahoy na pang-atake na parang mga tabak at nagdulot ng pagsabog sa paligid. Parehong aktibong ginamit ang milyong atake na pagsasanay sa parehong oras na nagdulot ng mas maraming mga flash at pagsabog at ang patuloy na mga atake ay pumatay sa parehong mga ito. Napa-excite si Havoc sa nangyari at umaasang mag-disintegrate ang parehong mga Geo. Hindi sumasang-ayon si Eurus at habang naglalaho ang usok ng laban, may dalawang lump ng laman na gumagalaw sa lupa. At ang healing factor ay nag-activate para sa parehong Geo numero 1 at Geo numero 2. Kung nalagpasan mo ba ang iba pang parte ng video ng serye na ito, maaring tignan ang description box. Ipagpapatuloy ang panunood dito, tigil-tigilan ang pambubugbog habang binubura ang dugo ng sarili, muling sumabog ang laban. Tunay nga namang isa ito, sa mga hindi matapos-tapos na laban. Nakita ni Eurus na magpapatuloy ito sa loob ng ilang oras kaya't muli niyang tinanong si Havoc kung bakit bigla na lamang siyang sumulpot at nagkidnap kay Captain Love. Sinabi ni Havoc na dapat pansinin ni Eurus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Patuloy siyang nagpaliwanag na alam ng lahat na si Eurus ang pinakamalakas na halimaw na siya ang hari sa Chronolife. Paalaala lagi mag-like and subscribe para laging updated sa panibagong video. Sa pagpapatuloy ng kwento. Nagtanong si Havoc kay Eurus kung bakit bigla na lamang itong naging alipin sa isang hamak na tao. Sumagot si Eurus na nagtatanong kay Havoc kung hindi niya nakikita kung ano ang nangyayari ngayon. Napagtanto ni Havoc ang ibig sabihin ni Eurus, kung hindi ba niya nais na maging alipin sa kanya. Sinubukang ayusin ni Havoc ang mga bagay-bagay, itinatawa ang ilang mga pagkakamali, at hindi siya interesado kay Geo, ang kanyang tanging layunin ay ang kapiraso ng Diyos. Nagtanong si Eurus kung tinutukoy ni Havoc si Captain Love, sinasabing ito ay kababuyan, pagmamay-ari ni Saranghan ang piraso ng Diyos. Ito ay ang Knuckles of Silence, sa loob ng nakatagong tore sa bundok. Hiniling ng ina ni Saranghan ang kapatawaran, naghihintay sa sagot ni Saranghan, tumingin ang ina niya sa kamay ni Sarang at hinawakan ito sa pulso, ipinakita ng kanyang ina ang kanyang pangit na mukha habang tinatanong si Saranghan kung nasaan ang kanyang Knuckles of Silence. Sa labas, natutunan ni Eurus na ang Knuckles of Silence ng Captain Love ay lubhang mamahalin, itinuturing na kapiraso ng Diyos. Ipinaliwanag ni Havoc na hindi mahalaga ang halagang pinansyal, kahit na ang presyo ay nagpapahiwatig ng halaga at kahalagahan para sa mga manlalaro, ang mga bagay sa Chronolife ay nahahati sa iba't ibang klase. Mayroon itong mga normal, bihirang, natatangi, at mythical immortal, parang rank yun ng MLBB Bangbang A. Nag-aakala si Eurus na mayroon din mga umasenso na bagay na hindi pa niya nakikita noon. Sa kanyang pag-iisip, inaalala ni Eurus ang mga umasensong bagay na kanyang nakita sa ikalimang kabanata o kapitulo 5. Sa sermon ni Geo, ipinagpapatuloy ni Havoc ang kanyang paliwanag na ang mythical immortal na mga bagay ay napakaganda. Kung hindi ka ilalagay, ang mga umasensong bagay sa larawan. At ito ay lalo na totoo para sa mga Diyos. Si Luna, ang Diyosa ng buhay na pangit ang ugali, ay nagmamasid sa mga pangyayari malapit sa nakatagong tore habang kumakain ng meriendang sandwich, na nagpapahayag kung paano hindi kayang itago ni Havoc ang mga sikreto at nagtatanong sa kanyang kasama para sa kumpirmasyon. Ang kasamahan ni Luna ay si God, ang blondeng lalaki na nakilala ni Geo noong ika-4 na kabanata o kapitulo 4 nang niya itong sirain ang buong planeta. Kumakain si God ng isang sandwich na sinasabing ito ay okay ang lasa, binanggit kung paano si Luna mismo ay nagkolekta ng mga piraso ng Diyos.
Ipinapahayag ni Luna ang kanyang kaba nang malaman niya na alam ni God na si Meraikon ang sumipsip sa piraso ng Diyos bagamat nangangahulugan ito na ang piraso ay ngayon, makikita natin mamaya, ang plot twist na ito ay sobrang kapanipaniwala. Ang Geo numero 2 at Geo numero 1 ay patuloy pa ring lumalaban, at nahit si Geo numero 1 ng Geo numero 2. Ipinaliwanag ni Habak kay Eurus na bagamat pareho silang may mga estadistika at kakayahang kontrolin, sila ay inherently magkaiba. Isa ay isang manlalaro samantalang ang isa ay isang bot o isang AI na artificial intelligence. Ang tao ay madaling mapagod at magkamali samantalang ang isang AI ay maaaring magbigay ng pinakamataas na estadistika at pagganap dahil hindi ito nakakaramdam ng pagod. Sa pag-aaral nito, lumilipad si Eurus kung saan si Geo ay tao, laban sa AI. Si Geo ay nakaupo sa isang tuhod habang ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang dibdib, nababahala si Eurus at nagtanong kung siya ay okay lang ba. Ang sugat sa dibdib ni Geo numero 1 ay nagsasara muli sa tulong ng kanyang healing factor. Kinaripas ni Geo ang kanyang mga ngipin at namumula sa kasiyahan, habang sinasabi na nakakatuwa ito. Tahimik na tiningnan sila ng Habak at Eurus si Geo, may sira ang ulo ikanya. Sinasabi niya kung gaano ka-boring ang kanyang mga nakaraang laban, dahil madaling mamatay sa isang hampas. Gusto niyang makipaglaban pa sa kanyang kopya, at hindi niya ito gustong patayin. Nagtatanong si Eurus kung ano ang sinasabi ni Geo dahil sa nakikita niya, si Geo ay nasa panganib sa ngayon. At ang numero 2 ay tumakbo upang atakihin si Geo numero 1, pinatitibay ni Geo numero 1 na mayroon na siyang dalawang paraan upang tapusin ang kopya. Walang kwentang Eurus, si Habak at si Luna ay nabigla sa nalaman. Si God ay nananatiling nakangiti habang kumakain, ang Geo number 2 at Geo numero 1 ay patuloy pa ring lumalaban at si Geo numero 1 ay nahit ng Geo numero 2. Ipinaliwanag ni Habak kay Eurus na kahit na pareho silang gumagamit ng skill na veracity, sila ay may magkaibang paraan ng paggamit dito. Sinabi ni Habak na maaaring gawin ito ng kopya dahil sa skill na ito. Pagkatapos ay tumusok ang Geo numero 1 sa dibdib ng Geo numero 2 at kumain sa kanya. Nagpatuloy ang dalawa sa paggamit ng veracity sa isa't isa. Nasa tamang panahon na magpaliwanag kung gaano kadiri ang kanilang mga gawain. Ipinaliwanag ni Habak na ang kopya ay eksaktong salamin ni Geo numero 1. Anumang ginagawa niya ay magagawa rin ng kopya, at patuloy na pinapatakbo ito ng baterya. Dahil hindi gumagana ang discarding ito, sumunod si Geo sa plano B. Tiningnan ni Habak si Geo numero 1 sa kanyang mga pasa ng saksakin ni Geo numero 1 si Habak sa dibdib gamit ang galamay. Sinabi ni Geo na ito ang kanyang pangalawang diskarte na pumatay sa pinagmumulan. Napagtanto ni Habak na ito ay isang planadong pagkilos ni Geo numero 1, habang siya ay sinipsip palayo. Sige, kaya ang pangalawang opsyon ay ang pagsipsip. Sa wakas, nawala ang Geo numero 2 dahil sa malubhang pinsala na tinamo ni Habak. Sinabi ni Geo na siya ay nagkaroon ng masayang panahon at nagpaalam kay Habak, nang hindi handa mawala ang nalalabing lakas ng loob. Sinubitan ni Habak ang galamay ni Geo gamit ang isa sa kanyang mga salamin, nalampasan ang kanyang abilidad sa veracity. Sinabi ni Habak kung paano niya kinailangang lumaban ng husto sa pagkakataong ito na walang ibang pagpipilian. Sa wakas, sumuko na rin si Habak sa kanyang pagtatangka na kunin ang piraso ng Diyos na iyon. Ipinagtataka ni God at tinanong si Luna kung alam ni Habak na ang piraso ng Diyos ay inabsorb na ni Meraikon. Sumagot si Luna na hindi niya sinabihan si Habak tungkol dito, talagang gusto niya ang pagpapasigla ng mga bagay-bagay, isang totoong nakakasayang gawain. Iniwan na ni Habak ang lugar habang ipinahayag niya ang kanyang pag-atras at pagkatalo. Nagtangka si Geo na bumawi ng kanyang tentakulo at pinuna si Habak dahil umalis ito ng walang palem ng obvious na talo na. Sumang-ayon si Habak at itinapon ang isang salamin kay Geo.
Ang salamin ay walang partikular na numero ngunit naglalaman pa rin ng isa sa 8 kapangyarihan ng salamin. Nabigla si Euros na ibinigay ni Habak ng kusa ang isang salamin kay Geo. Sinabi ni Habak kay Geo na ituring ito bilang isang premyong gantimpala para sa pagtalo sa kanya. Kahit hindi ito opisyal na premyo, sapat pa rin ito para isaalang-alang ni Geo na palayain ang kanyang biktima. Sabi ni Geo na mas makakakuha siya ng magandang premyo kung papatayin niya si Habak. Nagmamahal na nagpapatutuo na si Geo ay talagang sobrang masama. Ipinahayag ni Habak na ang salamin ay gumagana lamang kung siya, si Habak, ay buhay pa, kaya't mas mabuti na panatilihin siyang buhay. Sinabi ni Habak na Palam, at biglang nawala sa himpapawid. Ngunit nagtatanong kung ito ba talaga ang eksaktong senaryong ayaw ng CEO na mangyari. Nagbati ang isang system interface kay Geo para sa pagkuha niya ng salamin ni Habak. Nawawala si Geo sa dahilang ang tunay niyang layunin ay makuha ang Captain Love, pabalik sa loob ng nakatagong tore. Patuloy na tinatanggap ni Sarang ang pagmamalupit mula sa kanyang ama habang siya ay binubulyawan nito, na nagpapaalala sa kanya ng mga panahong bata pa siya at pinagmamalupitan. Hindi nakakarating kahit saan at binabatikos si Sarang ng kanyang mga magulang, nagpasya silang kunin na lamang ang pera mula sa kanya ng direkta. Mag-comment ng next kung nagustuhan niyo ang parte na ito, para sakin ay 8 out of 10, kaya magkikita tayo ulit sa susunod na update. Sinasabi nilang ang restraining order ay walang bisa sa mundong laro na ito, at posible na ang tatlo ay maging magkasama magpakailanman. Pero hindi ito ang nais ng sinuman dito. Sumisigaw si Saranghan habang nanalangin na mayroong sumagip sa kanya mula sa bangungot na iyon. Biglang, nagpakita si Geo na sinasalok ang lupa mula sa kanyang ilong gamit ang pinky. Sinasabi na madaling mag-log out si Saranghan, ngunit sana ay magbasa muna siya ng sitwasyon. Tinanong ng mga magulang ni Saranghan, kung sino siya at sinaway siya sa panghihimasok. Napagtanto ni Sarang na naroon si Undies, si Captain Underpants. Binanggit ng ama kung sino si Geo, ngunit sinampal lamang ito ni Geo sa ulo gamit ang kanyang kahoy na stick, boom. Sinasabi ni Geo na siya ay palaging magalang sa kanyang mga nakakatanda ngunit hindi ito husto sa mga taong mapanlait at mapanakit. Ipinapahayag ng ama na sila ay mga magulang ni Sarang, ngunit ito ay hindi na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanya. Sumasalungat si Geo, at sinabihan ang mga magulang na ano bang klase ng magulang ang pamapalo sa kanilang mga anak, at pilit na nangangikil ng pera mula sa kanila. Sumisigaw ang ina na talagang sila ang mga magulang ni Sarang, ngunit sinasalungat siya ni Geo at itinanong kung bakit ba nila dala-dala ang realidad sa mundong laro. Ito ay nagpapakawala lamang ng punto ng mga laro. Hinaharap niya ang babae ng higit pa. Sinasabi ni Geo na tinitignan si Captain Love at tanungin kung bakit siya ay tinatanggap lamang ang pang-aabuso. Sinisikap niya si Captain Love na lumaban dahil siya ay malinaw na mas malakas kaysa sa kanila sa mundong ito. Nakakagulat ito para kay Sarang, na nagsasalaysay kung paano sila sa tunay na buhay. Ang mga magulang ni Sarang ay nag-aaklas pa, at sinisisi si Sarang para sa kanyang pag-uugali. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na ang pagdadala ng drama, sa mundo ng laro, ay nawawala ang punto ng paglalaro. Sinampal ng ina niya siya sa mukha habang binabaliwala ang anumang uri ng paghihirap na naranasan ni Sarang sa kanyang sariling hirap. Tigilan ang pagpalo sa waifu. Nagtawanan si Geo sa gilid sabay sabing hindi makabasa ng sitwasyon ng babae at na ito ay nasayang sa lakas ng istatistikang ng Captain Love. Masasaktan talaga kung ikaw ay mapupukpok. Habang sinasabi ito ni Undies, itinaas ni Captain Love ang kanyang kamao upang atakihin ang babae na tinawag niyang ina. Lahat ng kanyang pinagdaanang hirap ay nasama sa suntok na ito. Tinamaan ng suntok ni Captain Love ang babae sa mukha at ang epekto ng suntok ang babae ay tumilapon. Sa wakas, konting katahimikan para sa OP ko na waifu.
Kinabukasan sa tunay na mundo, aminado si Sarang sa isang panayam kung paano niya nasisiyahan ang paglalaro ng Chrono Life. Ipinapaliwanag niya kung paano ang pagtama sa mga halimaw ay makakatulong upang maibsan ang kanyang stress. Sinabi ng tagapanayam na hindi niya kailanman nakita ang ganoong aspeto niya at sinagot ni Sarang na ang kanyang personalidad sa laro ay maaaring ang kanyang tunay na personalidad. Ipinahayag niya ito na may magandang ngiti sa kanyang mukha na nagpapakilig sa puso ng lahat. Hindi na makapaghintay na malaman ang susunod na kabanata. Ipinamahagi niya rin ang kanyang bagong kaalaman na kung ikaw ay naghahanap ng isang bagay na totoong sa laro, maaaring walang punto ang paglalaro. Siguradong kinopya niya iyon mula kay Andes. Matapos ang insidente sa laro, bumalik si Sarang mula sa kanyang trauma at naging mas tiwala sa sarili sa tunay na buhay. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang mga salamin pagkatapos ng kanyang panayam, nadagdagan pa ang kanyang mga tagahanga at ngayon isang tagahanga na rin si Geo. Ngayon, mas ginugol ni Sarang ang kanyang panahon sa paglalaro ng mga layunin ng isang manlalaro. Nag-login si Geo sa laro at doon ay sinalubong siya ng galit na mukha ni Captain Love. Binubugbog ni Captain Love si Andes na sinasabi na hindi niya alam kung gaano siya nahihirapang sa pinagdaanan. Sinasaktan kanya sa pagtatadyak at sipa, at pagliligaw ng oras, ipinaliwanag ni Geo kung paano niya pinanood ang panayam ni Sarang sa live TV broadcast. Ngunit patuloy pa rin siyang sinasaktan ulit ni Captain Love habang sinasabi nitong ito ay naka-pre-record o na-record na in advance. Pagkatapos pagpalo sa kanya, sinabi ni Captain Love kay Andes na sundan siya at tanging isang beses lamang niya itong patawarin, bilang kapalit, dapat ay e-boost siya ni Andes ngayong oras. Inamin ni Love na siya ay isang newbie pa rin sa laro at nagbigay siya ng isang magandang ngiti na sinasabing talagang makakatulong ito sa kanya kung e-boost siya ni Andes dahil siya ay isang profesional. Na sinasabing Master carry me, literal na tumalon ang puso ko sa pag-akda ng huling binabasa ko. Ang Top 5 Alliance Guild o World Alliance Guild ay nasa tuktok ng lahat ng mga guild sa Chrono Life. Bawat isa sa 5 guild sa alliance na ito ay may kapangyarihan at kahalintulad na nagpapangyari sa kanila bilang pinakamahusay kaysa sa iba. Isa sa mga nasa tuktok na 5 guild ay kumukuha ng ibang landas. Sila ay may pinakamaraming miyembro sa laro at ang lahat ng mga miyembro ng guild ay klase na magnanakaw. Sila ay ang Righteous Bandits. Nilabag ng mga Righteous Bandits ang pinakamalakas sa 5 guild. Ang ginagawang ito ng guild na ito ay ang kaya nilang magtipon ng impormasyon, ngunit ang kanilang reputasyon ay bumagsak ito sa isang gabi. Ang leader ng mga Righteous Bandits na si Hong, paalaala, hindi po ito lugar na Hong Kong, ay nakatayo sa ibabaw ng isang bundok, na nakatingin sa kanyang mga kasapi na naitamba. Sa paanan ng bundok, lumihis siya at tumalon mula sa tuktok, habang sa tabi ay biglang lumitaw ang isang karakter, na may masama ang aura. Nagulat si Hong, ngunit nagawa pa rin niyang gumanti sa isang backstep slash, na nagputol sa katawan ng kalaban. Inimulat ang kalaban na si Hong, ay mas mahusay sa iba, habang siya ay nawawala. Tumingin si Hong sa nawawalang kalaban, habang iniisip ang kamatayan ngunit biglang sumalakay ito bigla, at bang. Tinaga si Hong sa likod gamit ang isang mahabang sandata. Ibinida ng kalaban na ito ang kanyang sarili, bilang si Hong, at sa huli, pinatay si Hong. Sa isang gubat, may isang kalisya na hinihila ng isang halimaw na katulad ng pusa, isang malaking kuting. Sinasabi ng nagmamanipula na malapit na sila sa Rock Mountain Dungeon. Sa loob ng kalisa, si Geo na level 999 ay kumakain ng karneng kinakagat parang isang kilalang na core actor ng One Piece, habang si Love na level 24, ay hawak ang isang mapa. Tinatawag ang serbisyong ito ng kalisa, na kuting na kalisa na ibinigay sa Chrono Life upang maglakbay sa mga kilalang rehiyon. Ang halimaw na katulad ng pusa ay tinatawag na Devil's Cat at itinatali upang hilahin ang mga kalisa. Ang serbisyo ay nagsimula mula sa isang ordinaryong tamer class user,
At ang kanyang tagumpay ay nagbigay sa kanya ng mas maraming pera kaysa sa mga CEO ng maliliit na kumpanya. Ang mga taong mahilig sa mga pusa ay siguradong magugustuhan ito. Ang Kalisa ay nakarating sa Rock Mountain Dungeon, na binubuo ng isang napakalaking bato na tumatayo ng higit sa 1,000 metro. Ang bawat pagbabansag ay may katamtamang na mga antas na 30 at marami ang nalilikha sa parehong oras. Ito ay isang magandang lugar para sa mga nagsisimula. Magde-date ba ang dalawa? Teka lang, saglit lang. Nagpasya sina Undies at Love na pumunta sa lugar na ito upang e-boost si Love. Iniisip ni Undies na nakakabigat tulungan siya sa pag-boost sa isang partikular na pagtataas ng antas, at nagtatanong kung dapat na lang ba niyang dalhin siya sa mapa ng Eurus upang e-boost siya sa pinakamataas na antas. Sa kabilang banda, tinitingnan ni Geo ang mga walang muwang na mga kamay ni Captain Love at naalala ang isang bagay. Naglabas siya ng mga Knuckles of Silence ng Ascended Weapon mula sa kanyang inventaryo at inilalantad ito sa kanya. Wow! Ang ganid na MC ay marunong magbigay ng regalo, sabi ni Geo, nang ma-realize na nawawala ang kanyang Knuckles nang ibalik niya ang kanyang scarf. Dahil may dala siyang pares ng Knuckles, ibibigay na lang daw niya ito kay Captain Love. Pumula ang mga pisngi ni Love habang tinitingnan ang mga gamit, habang inaabot ito at biglang umiyak siya. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nagtanggap ng regalo, at tinanong niya ni Undies tungkol sa kanyang mga tagahanga. Sinabi ni Love na hindi dapat ihambing si Undies, ang kanyang sarili sa kanyang mga mahalagang tagahanga. Niyakap ni Love ang mga Knuckles sa kanyang dibdib, habang pinapunasan ang kanyang mga luha na dumadaloy sa mga mata nito. Nagpasalamat si Love kay Undies at nangako na itatangi niya ang mga ito. Sa wakas, nagtanong si Love kay Undies tungkol sa kanyang tunay na pangalan, hala. Wait lang, truth or dare na ba ito? Sinasabi na nakalimutan niya ang pangalan niya, nang tawagin niya itong Undies. Sinubukan ni Geo na sabihin ang pangalan ng karakter niya, ngunit hindi niya magawa bigkasan, nang biglang huminto ang kuting na may karwahe. Bakit pa ba natin kailangan ng higit pang mga kabanata para malaman ang kanyang IGN ni Geo? Ang paghinto ay nagtulak sa kanila na itapon ang mga hawak nila at malagay sa isang di kaaya-ayang na posisyon si Undies na nakahiga at mayroong si Love sa ibabaw niya at ang kaliwang kamay ni Love ay nasa kanyang. Oh wow, baka magsimula ng lumayag ang aking kaisipan. Bigla namang huminto ang biyahe dahil sa pagdating ng isang tao na nakabalabal na may maskara. Humihingi sa kanila ito ng tulong, sakali siya ang may maskara na tao. Iniulat ng nito kung paano siya sinaktan ng isang manlalaro na nakatago ang antas at ang kanyang uri. Natuklasan lang niya ang pangalan ng karakter at kung paano ginawa ng lalaking iyon ang isang eksaktong kopya ng tradisyonal na halo na maskara, sa harap niya. At ang pangalan ng karakter na iyon ay Botman, tama naririnig mo, puweta ng tao. Kailangan talaga niyang baguhin ang pangalan niya. Si Love ay hindi pa nakarinig sa kanya habang iniisip ni Eurus kung ano ang hitsura ng Botman. Tumingin si Geo sa tao na nakamaskara at seryosong nagtanong, habang kinukutkat ang kanyang ilong, si Undies at ang kanyang nakakadiring ugali. Sinabi ni Love kay Undies kung sino ang lalaking may maskara habang tinitignan ni Eurus ang kanyang amo. Nabighani siya sa kahangalan ng kanyang amo. Sinabi ni Love na kahit ang mga bata ay alam kung sino si Hong. Binigyan ni Eurus ng paalala ang kanyang amo na si Hong ay isa sa 3 milyong tao na pinatay niya. Kahit pa nasulyapan niyang sinabi na Botman ang nangyari, wala itong kinalaman sa kanya. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Hong at inalis ang kanyang maskara. Siya pala ay isang babae at napakaganda pa nito, ito na kaya ang karibal ni Captain Love, kay Undies. Sakin rating ay 9 out of 12, hanggang dito na lang ang video, kaya magkikita tayo sa pangalawang season. Sa pagsubaybay, laging manood at makinig,